Sa kahariang mahiwaga ng Grand Gaia, may isang maalamat na Grand Archmage na sumikat bilang bayani na naghatid sa sangkatauhan sa tagumpay sa isang mabangis at ibang mundong digmaan. Ayon sa salaysay, ang kakaibang galing niya sa mahika at matatag na pamumuno ang nagligtas ng napakaraming buhay at nagbalik ng kapayapaan sa buong lupain. Dahil dito, iginawad sa kanya ng lahat ang respeto, paghanga, at walang hanggang pasasalamat, or iyon ang akala niya. Inilarawan na habang ginaganap ang isang engranding pagdiriwang para magbigay parangal sa kanya, biglang naghayag ang hari ng isang nakakagulantang na utos, ipinatatapon ang mismong bayani na nagligtas sa mundo. Kahit inamin ng hari ang lahat ng nagawa niya, sinabi nitong nakakatakot ang sobrang lakas ng Archmage at hindi na raw ito dapat manatili ngayong payapa na ang kaharian. Lalong lumala ang sitwasyon dahil ang alak na ininom niya ay pinalamanan pala ng isang silang agent, at maging ang apat niyang pinili at pinagkakatiwalaang elemental subordinate ay biglang kumalaban sa kanya dahil sa mga huwad na paratang ng pagtataksil. Ikinwento na ilang sandali bago siya mamatay, nakapagbitiw pa siya ng isang sikreto at sinaunang mahika ng muling pagkabuhay, at nagising siya makalipas ang 3,000 taon sa isang modernong ospital. Pagbangon niya, napagtanto niyang nasa katawan siya ng isang high school student na nagngangalang Shiobana Asuma, isang malaking pagkabigla dahil kapangalan niya ito. Nag-alarma ang mga makina at nagunahan ang mga nurse at doktor papunta sa kanya. Laking gulat nila nang makitang nakatayo si Asuma na para bang walang nangyari, gayong dapat ay nasa vegetative state siya at sinabing wala ng pag-asang gumaling. Lumapit ang doktor para tapikin siya ngunit naabutan nila siyang tila malalim sa pag-iisip. Naunawaan niyang gumana nga ang spell dahil buhay siyang muli at nasa maayos na kondisyon. Nakagugulat din para sa kanya na nauunawaan niya ang wikang sinasalita ng mga tauhan ng ospital. Dahil ang unang gusto niyang malaman ay ang uri ng sibilisasyon sa mundong ito, tinanong niya ang mga staff kung saan matatagpuan ang pinakamalaking aklatan. Nag-aatubili ang mga ito na sagutin siya, kaya ginamit niya ang mind control sa isang nurse para ibigay ang direksyon. Nakita niya ang isang bag sa di kalayuan at tinanong kung sa kanya iyon. Sinabi ng nurse na nasa ilalim ng impluwensya niya na oo, dahilan para magtaka ang doktor kung bakit parang kusa nitong ibinibigay ang lahat ng sagot. Kinuha ni Asuma ang bag at umalis ng ospital nang hindi lumilingon. Nang makarating siya sa istasyon, napansin niya ang isang smartphone sa loob ng bag. Dahil hindi siya pamilyar dito, tinanong niya ang babaeng katabi niya. Tinawag pa niya itong metal plate, at ipinaliwanag naman ng babae na iyon ay isang smartphone. Ginamit ni Asuma ang kanyang appraisal power sa smartphone, at lumabas sa resulta na isa pala itong mahiwagang kagamitan na may kakayahang makakuha ng kahit anong impormasyon, kabilang na ang aklat ang matagal na niyang hinahanap. Maya-maya, sumakay siya ng tren. Habang nag-aanalisa, napagtanto niyang hindi na pala niya kailangang pumunta sa mismong aklatan dahil sapat na ang kaalaman na nakuha niya mula sa smartphone. Naunawaan din niya na gamit ang mahiwagang kagamitang iyon, kayang makipag-usap ng kahit sino sa mga taong malayo at agad maghanap o mag-ipon ng kahit anong impormasyon. Doon niya tuluyang nabuo sa isip na 3,000 taon na ang lumipas mula nang mamatay siya. Napansin niyang lubhang hamina ang antas ng mahika, at napalitan na ito ng agham. Kahit mukhang maginhawa ang mga teknolohiya, inisip niyang wala namang espesyal dito dahil para lang itong mga mumurahing panlilinlang kumpara sa tunay na mahika. Napagtanto rin niya na nasa mundong payapa na siya, ang mundong pilit niyang ipinagtanggol noon kahit kapalit ang sariling buhay. Pagkaraan ng biyahe, nakarating siya sa bahay ng dating may-ari ng katawan. Doon niya napagtanto na wala nang natitirang pamilya ang binatang ito. May nakita naman siyang diary sa ibabaw ng mesa, at nang basahin niya ito, lumabas ang katotohanan, gustong magpakamatay ng dating Asuma dahil sa matinding pang-aapi ng mga kaklase at pati ng guro. Lalo siyang nayanig nang buksan niya ang smartphone at makita ang napakaraming trash messages na natatanggap nito araw-araw. Halos lahat ay mula sa group chat ng Shibuya Ward Mage Training High School, ang paaralang pinapasukan niya. Kinabukasan, dumating si Asuma sa school, ikinagulat ng lahat ng nakakakilala sa kanya. Lumapit sila at tinanong kung ayos lang ba siya, bagay na ikinabigla rin ni Asuma. Nag-usisa siya kung bakit hindi raw siya dapat nasa school.
Ipinaliwanag ng isang estudyante na kumalat ang balitang sinubukan niyang kitilin ang buhay niya dahil hindi niya nakayanan ang tuloy-tuloy na pang-aapi. Ang biglaang pagdating ni Asuma ay nagdulot ng maraming tanong sa iba. Habang sinusubukan pa niyang maunawaan ang sitwasyon, dumating ang isang pulang buhok na lalaki, si Tenuji Kiryu, kasama ang kanyang barkada. Nang makita ni Asuma si Kiryu, mabilis niyang nakilala na ito ang kaapo-apuhan ng isa sa 4 niyang subordinate noong 3,000 taon ang nakalipas. Lumapit si Kiryu at sinabing pinaalalahanan na raw niya siya na huwag nang magpakita sa academy. Tinukso pa niya si Asuma, tinatanong kung muntik na ba siyang mapatay ng sarili niyang mahika at kung kaya ba nawalan siya ng memorya. Tumawa ito ng malakas, paulit-ulit siyang tinatawag na talunan. Hinikayat ng mga kasamahan nito na paglaruan siya gaya ng nakasanayan nila. Doon tuluyang naunawaan ni Asuma na si Kiryu ang nang-aapi sa dating may-ari ng katawan, isang bagay na agad nagpagalit sa kanya. Nagpasya siyang subukan kung gaano kalaki ang mana ng bagong katawan. Walang takot siyang gumamit ng mahika at sinuntok si Kiryu sa mukha. Nagulat ang mga nanunood sa biglaang pag-atake ni Asuma. Agad namang sumugod ang mga tauhan ni Kiryu, pero hindi siya nabahala dahil ramdam niyang sapat ang mana sa kanyang katawan. Madali niyang naiwasan ang mga ito at tinalo gamit lamang ang simpleng ngunit pulidong combat skills. Pagkatapos, sinubukan niya ang mana output, at naglabas siya ng malakas na alon ng mahika na tumilapon ang mga ito. Galit na galit si Kiryu sa kahihiyang tinamon niya. Dahil sa galit, naglabas siya ng Hellfire Cannon, isang mapanganib at ipinagbabawal na spell sa school grounds. Napasigaw ang mga estudyante, sinasabihan si Asuma na umiwas dahil tiyak daw siyang mamamatay. Ngunit hindi gumalaw si Asuma. Sa halip, inactivate niya ang Particle Veil, isang spell na lumalamon at sumisira ng mahika. Durog ang Hellfire Cannon sa harap ng kanyang kapangyarihan, at nakahinga siya ng maluwag nang mapagtanto niyang gumagana pa rin ang kanyang signature spell. Napatigil si Kiryu nang biglang maglaho ang apoy niya bago pa tumama kay Asuma. Maging ang mga estudyanteng nakamasid ay naguluhan, wala pa raw silang nakikitang ganoong uri ng mahika. Nagpasya si Asuma na seryosohin na ang laban. Bigla siyang sumugod kay Kiryu, dahilan para manigas ang lalaki sa takot. Hindi kasi inaasahan ni Kiryu na ang isang basura daw tulad ni Asuma ay makakapaglaban ng ganoon. Sa isip ni Kiryu, siya at ang grupo niya ang mga elite, at hindi dapat sila nagagalusan man lang ng katulad ni Asuma. Dahil sa galit, nagpakawala si Kiryu ng malakas na mahika na bomb-alot sa katawan niya ng apoy. Nakilala agad ni Asuma ang spell bilang isa sa mga sinaunang mahika, at napagtanto niyang nagigising ang potensyal ni Kiryu dahil sa matinding galit nito. Sumugod si Kiryu palapit kay Asuma, umaapoy ang buong katawan, ngunit bago pa siya makapagbitaw ng kahit anong atake, sinalubong na siya ni Asuma ng isang malakas na suntok sa sikmura. Kumalat ang matinding sakit sa buong katawan ni Kiryu, at lalo pang sinarhan ni Asuma ng durugan niya ang ulo nito gamit ang isang masakit na flick, isang pitik na nagpalipad kay Kiryu ng ilang metro. Pagbalik ng katahimikan, nakahandusay sa lupa si Kiryu at ang buong grupo niya, lahat ay nagpapalag ng sakit. Natulala at natakot ang mga estudyante sa nasaksihan nila. Samantala, abala si Asuma sa pagsusuri ng katawan niya. Napagtanto niyang napakalakas ng nakatagong mana, ngunit kapos ang stamina para sumabay dito. Maya-maya, nakaupo na si Asuma sa klase kasama ng iba. Nangako siya sa sarili na hindi na niya hahayaan ang anumang trahedya mula sa nakaraan na maulit. Wala rin siyang balak magpatawad sa mga lahi ng mga nagkanulo sa kanya noon. Habang nag-iisip, napansin niya ang isang kakaibang device sa mesa. Tinanong niya ang babaeng katabi niya kung ano iyon. Ipinakilala ng babae, si Shinomiya Lily, na isa itong kagamitang nagpapahintulot sa gumagamit na mag-activate ng modern magic ng mabilis. Tinawag niya itong Smart Rod. Doon niya nalaman na ang modernong mahika pala ay pinaghalong agham at mahika. Ang mga sinaunang spell mula 3,000 taon ang nakalilipas ay tinatawag na Ancient Magic, at halos wala nang gumagamit nito dahil inabutan ng pag-unlad ng agham. Sila ang pamantayan ngayon dahil nakabase sila sa mga teorya, bagay na medyo kakaiba para kay Asuma pero nakakawili. Biglang pumasok sa isip niya ang isang nakakatuwang posibilidad, kaya niyang lumikha ng sarili niyang hybrid magic, pinaghalong modern at ancient magic. Ang ideyang iyon ay lubhang nagpasigla sa kanya.
Pagkatapos ng lecture, tinanong niya si Lily kung tapos na ang mga klase nila. Ipinaliwanag naman ni Lily na meron silang buwanang aptitude test ngayon kaya pupunta silang lahat sa schoolyard. Makailang sandali, nakarating ang klase sa schoolyard. Doon sila sinalubong ng kanilang guro na si George Todo. Ipinabatid nito na ang test ngayong araw ang pinakamahalaga dahil dito malalaman kung ano ang magiging attribute nila bilang mga mage. Hinimok niya ang lahat na seryosohin ang pagsusulit. Dahil marami pa siyang kailangang matutunan, tinanong ni Asuma si Lily tungkol sa mga kulay ng attribute. Ipinaliwanag ni Lily na ang mga fire mage ay kulay pula, ang water mage ay bughaw, at ang dark mage ay itim. Dagdag pa niya, dumadaloy ang mana sa mga mana circuit ng katawan kapag nagsasagawa ng spell, ngunit may limitasyon ang kapasidad ng mga ito kaya karamihan ng tao ay namimili lamang ng isang elemento. Ito ang nagtatakda kung saan sila magsispecialize. Maya-maya, tinawag ni George si Asuma sa entablado na may halatang pagkasuyas sa mukha. Tinanong niya kung anong elemento ang pipiliin nito. Sa buong kumpiyansa, sinabi ni Asuma na wala siyang interes pumili ng kahit anong elemento at mas gusto niyang manatiling walang elemento. Akala ni George na nagpapatawa lang si Asuma, ngunit ginawa nitong malinaw na hindi niya balak pumili ng iisang attribute. Nagalit si George dahil parabang minamaliit siya ni Asuma. Nabigla rin ang ibang estudyante, pinipili raw ni Asuma na maging isang NEET, na para sa kanila ay isang mage na walang kulay at may malaking kahinaan. Ito ang unang beses na narinig ni Asuma ang salitang NEET sa modernong mundo, at agad niyang naisip na ito ang tawag sa colorless mage ngayon. Gayunpaman, hindi siya nag-alala dahil mali ang pagkakaintindi nilang lahat. Para kay Asuma, napaka-stupid daw mamili ng attribute ng maaga dahil ang pagiging colorless lamang ang nagbubukas ng daan para magamit ang mana sa buong kapasidad nito. Nagreklamo si George, nagtatanong kung bakit daw may basura. Tulad ni Asuma na pinapayagang mag-aral sa academy. Binalaan pa niya itong babalatan niya raw ng bogbog gaya ng nakasanayan niya. Noon napagtanto ni Asuma na si George pala ang guro na laging nambo-bully sa dating Asuma. Sinabi ni George na zero potential ang mga colorless mage, ngunit tutol si Asuma at iginiit na sila ang pinakamalakas. Dahil hindi naniniwala ang guro, iminungkahi ni Asuma na subukan nilang patunayan sa pamamagitan ng mock battle. Handang patunayan ni Asuma na pinakamalakas ang colorless, ngunit lalong nagalit si George sa hamong iyon. Dahil dito, inihayag niya sa klase na magkakaroon ng pagbabago sa plano, kasama na ngayon sa aptitude test ang isang walang limitasyong mock battle. Kinabahan si Lily sa balitang iyon dahil si George ang pinakamalakas sa buong faculty. Bago magsimula ang laban, sinabi ni George kay Asuma na huwag siyang sisihin sa mangyayari. Ngunit kalmado lang na tugon ni Asuma na si George ang dapat mag-alala. Nagsimula ang laban. Naglabas si George ng 2 smart rods, ipinagmamalaki niyang siya lang sa academy ang kayang gumamit ng maraming elemento sa isang pagkakataon. Pinagsabay niya ang modern magic na Brace Bomb at Thunder Lance, at lahat ay naniwalang katapusan na ni Asuma. Ngunit sa gulat ng lahat, casual lamang na tinanggihan ni Asuma ang pag-atake gamit ang isang simpleng barrier spell. Nang makita ni George ang nangyayari, halos matulala siya sa takot. Para sa kanya, imposibleng magawa ni Asuma ang kahit ano sa mga ipinapakita nito. Nagpakawala pa si George ng sunod-sunod na pag-atake, ngunit pinigilan lang ito ni Asuma na para bang wala lang. Maging ang mga estudyanteng nanunood ay hindi makapaniwala. Nagpatuloy si George sa pag-atake, ibinibigay ang lahat ng meron siya, ngunit habang naglalakad palapit si Asuma, napapalas nito ang lahat ng spell ng madali. Nagsimulang kabahan si George at napasigaw, pinapakiusapan si Asuma na huwag nang lumapit. Ngunit tuloy-tuloy lang na naglakad si Asuma hanggang tuluyan niyang durugan ng smart rod ni George. Pagkaraan, ipinatong niya ang kamay sa balikat nito at naglabas ng isang masakit na atake. Sinabi niya kay George na ikumpisal ang lahat ng kasalanan niya sa harap ng lahat, kung hindi, gagawin niya itong alabok. Nang mapagtanto ni George na hindi nagbibiro si Asuma, nagsimula siyang umamin. Inamin niyang palagi siyang nagbubulag-bulagan sa pang-aapi ni Kiryu at ng grupo nito. Kahit lumapit sa kanya ang dating Asuma para humingi ng tulong, sinasaktan pa raw niya ito. Napatigil sa gulat at pagkadismaya ang mga estudyante nang marinig ang lahat, at dali-dali silang tumakbo upang tawagin ang headmaster.
Bumagsak si George sa tuhod, habang nakatingin lang si Asuma sa kanya at tinatanong kung ano ang pakiramdam ng talunin ng isang colorless mage. Dahil sa nangyaring iyon, naging isang nakakatakot na presensya si Asuma sa klase, para bang hindi na siya ang dating Asuma. Lumapit muli si Asuma kay Lily, bagay na nagulat ang dalaga. Nagpasalamat siya sa tulong nito kanina, at namula ang mukha ni Lily sa sobrang hiya. Lalong napahiya si Lily nang lumapit pa si Asuma at tanungin kung gusto nitong lumabas kasama niya. Nag-freeze ang mundo ni Lily sa narinig. Namumula at nauutol, pumayag agad siya. Ngunit bumalik ang realidad nang mapagtanto niyang ang ibig sabihin lang pala ni Asuma ay tulungan siyang ipasikat ang school at ituro ang mga mahalagang lugar. Pagkatapos siyang samahan sa pag-iikot, nagpasalamat si Asuma, samantalang si Lily naman ay hindi mapalagay. Pakiramdam niya ay napakabobo niya sa pag-asa. Hindi niya na-control ang emosyon at napasigaw ng inis, kaya tinanong siya ni Asuma kung may problema. Mabilis naman niyang itinanggi at sinabing walang nangyari. Para makabawi sa kahihiyan niya, dinala niya si Asuma sa pinakamagandang gusali ng paaralan, ang Magic Analysis Room. Ipinaliwanag niyang pwedeng gamitin ng mga estudyante ang silid basta mag-apply. Sinabi ni Asuma na tapos na ang tour at malinaw na sa kanya ang lahat. Nagpasalamat siya at sinabing babayaran niya balang araw ang kabutihan nito. Napamangha si Lily sa lahat ng ito at natanong kung siya nga ba talaga si Asuma. Inamin niya na bigla raw itong naging ibang tao mula pa kagabi. Ipinaliwanag ni Asuma na baka kakaiba nga siya ngayon dahil bagong gising pa siya mula kahapon at medyo magulo pa ang alaala niya. Humingi rin siya ng paumanhin sa pag-aalala ni Lily. Ngunit sa loob-loob niya, humanga siya na nakahalata rin si Lily na parang may mali. Nang matapos ang lahat, umalis si Lily habang nanatili naman si Asuma sa analysis room. Ipinatong niya ang kamay sa computer at inutusan itong i-analyze ang ancient at modern magic. Sigurado siyang sa tulong ng makina, makakagawa siya ng bago at orihinal na hybrid magic. Napangiti si Asuma, sabik gamitin ang bago niyang likha. May bigla na lang lumitaw sa tabi ni Asuma at tinanong siya kung siya nga ba si Asuma. Nagulat si Asuma dahil hindi man lang niya naramdaman ang presensya ng lalaki. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Azuya Katsuki, isa sa S4. Nalito si Asuma sa ibig sabihin nito, kaya ipinaliwanag ni Azuya na ang S4 ay tumutukoy sa Strong 4, ang 4 na itinuturing na pinakamalalakas sa buong akademya, at isa siya roon. Sinabi ni Azuya na narinig niya ang nangyari kung paano tinalo ni Asuma si Kiryu, na miyembro rin ng S4. Ang higit na ikinagulat ni Azuya ay ang katotohanang colorless mage si Asuma. Inamin ni Azuya na hindi siya galit sa ginawa ni Asuma kay Kiryu dahil hindi rin naman niya gusto ang mga pinaggagawa nito. Dahil dito, sinabi niyang gusto niya sanang maging magkaibigan sila. Iniabot niya ang kamay niya na may malaking ngiti. Saglit na nag-isip si Asuma bago niya tinanggap ang pakikipagkamay. Habang nagkakamay sila, napansin ni Asuma na may mahina pero malinaw na spell na ibinato si Azuya sa kanya. Inisip niyang baka track ang spell ito. Sa halip na magalit, humanga siya dahil nakakabato si Azuya ng modern magic ng natural, kahit walang smart rod. Bukod pa rito, malinaw kay Asuma na ang binata ay apo ng dati niyang kasamahan, ang Mage of Wind. Pagkatapos ng pakikipagkamay, tumalikod na si Azuya para umalis. Ngumiti ng maliwanag si Asuma, dahil para sa kanya, parang tinanggap niya ang hamon ni Azuya. Kinabukasan, nagtungo si Asuma sa faculty room para magpareserba ng oras sa Magic Analysis Room. Binigyan siya ng oras mula 3 p.m. hanggang 4 p.m. Sa lecture ng araw na iyon, hindi siya makapag-focus dahil sabik na siyang makabalik sa analysis room. Pagkatapos ng klase, dumiretso siya roon. Pinagtuunan niya ng pansin ang ancient magic, partikular ang Grand Panel, isang uri ng sinaunang mahika na ginagamit niya noong nakaraan. Ipinaliwanag sa kanyang alaala na ang prosesong ito ay kumukuha ng mana mula sa hangin, saka ito pinipiga at iniipon sa mana frame sa loob ng katawan. Kapag napili na ng mage ang mahikang gagamitin, ililipat ang mana mula sa mana frame papunta sa execution frame, at pagkatapos ay iaayos ng magic circle ang magulong proseso sa isang matatag na pattern. Ang ganda at katumpakan ng magic circle ay nakadepende sa kasanayan ng mage. Dadaloy ang mana sa magic circle na nilikha ng caster, at kapag inilabas na ito, saka maa-activate ang mahika.
Gayunman, ang ancient magic ay nagagawa lamang ng mga taong napili dahil sa lumang panahon, hindi kayang i-refine ng tao ang mana sa loob ng katawan kung wala silang likas na talento. Pero napansin niyang iba na ngayon sa modernong panahon. Ang dating internal mana frame at execution frame ay napalitan na ng isang organ, ang mana circuit. Dahil sa imbensyon ng Smart Rod, automatiko nitong ini-inject ang mana sa mana circuit ng katawan at kaya rin itong gumawa ng artificial na magic circle para paganahin ang mahika. Sa madaling sabi, nagawa nilang gawing pangkalahatan ang proseso, kaya kahit sino ay kayang gumamit ng mahika kahit walang likas na talento. Pero kapalit nito, bumaba ang lakas ng modern magic kumpara sa ancient magic. At gaya ng inaasahan, hindi talaga pwedeng gumamit ng mahika kung walang Smart Rod. Sa puntong ito, naunawaan ni Asuma na ang tunay niyang layunin ay lumikha ng hybrid magic, isang pinagsamang sinaunang mahika at modernong teknolohiya. Pero alam niyang para magawa ito, kailangan muna niyang ma-master ang modern magic sa pinakamataas na antas, para makuha niya ang lahat ng attributes. Plano niyang gamitin ang quantum computer para i-run ang mga kalkulasyon ng basic theory ng hybrid magic na nasa isip niya. Pagkatapos niyang i-input ang kanyang data, nagpasya siyang kumuha muna ng maiinom habang hinihintay lumabas ang resulta. Bigla na lang siyang natapon sa isang mahiwagang espasyo, at naramdaman niyang nahuhulog siya mula sa napakataas. Mabilis niyang naintindihan na ina-attack siya ng isang taong gumagamit ng modern magic, pero hindi niya makita kung sino. Bigla niyang naalala na iisa lang ang taong nakakalusot sa radar niya, at iyon ay si Azuya. Hindi makapaniwala si Asuma na ang taong nag-alok pa ng pagkakaibigan ay umatake agad sa kanya. Dahil dito, nagpasya si Asuma na turuan si Azuya kung paano rumspito sa isang senior. Alam ni Asuma na imposibleng na-teleport siya pataas, kaya agad niyang nasabi sa sarili na isang recognition altering spell ang ginamit, isang uri ng mahika na ginamit din ni Azuya noong sinaunang panahon. Nagulat si Asuma na hindi pa rin nagbabago ang estilo nito. Habang nahuhulog pa rin, biglang may lumabas na artificial magical beast sa paligid. Napilitan siyang mag-cast ng barrier, at napagtanto niyang palagi siyang made defensive kung hindi niya malalaman kung saan nagtatago si Azuya. Nagplano si Asuma na gamitin ang deceleration magic para pigilan ang kanyang pagbagsak. Ngunit noon niya napagtanto na mahuhulog pala siya sa isang magic mine. Doon niya naunawaan na may inilatag ng mga countermeasure si Azuya, at kahit anong spell ang gamitin niya, may reaksyon itong nakahanda. Mabilis niyang naisip na kailangan niyang sirain ang mga magic mine bago pa magdulot ng chain explosion. Akala niya kontrolado na niya ang sitwasyon, pero bigla siyang lumutang sa isang bakanteng espasyo, walang hangin at halos hindi siya makahinga. Habang hinihingal siya, sunod-sunod namang yumanig ang mga pagsabog sa paligid. Doon sinabi sa isip niya na sobra na ang ginagawa ni Azuya. Lalo siyang nagpanik nang maramdaman niyang pwede na siyang mamatay sa suffocation kung hindi siya kikilos agad. At ang mahiwagang espasyo mismo ay napakadetalyado, parang isang obra maestra. Batay sa estilo ni Azuya, sigurado siyang nagtatago lang ito sa isang lugar at pinapanood ang nangyayari para masaksihan ang kanyang kamatayan. Ibig sabihin, hindi autonomous ang espasyo, may nag-ooperate. Kaya si Azuya ay malapit lang, at nakasilip sa pamamagitan ng isang peephole. Dahil dito, napagpasyahan ni Asuma na ang tanging daan palabas ay hanapin ang peephole. Pumikit siya sandali, at isinuko ang sarili sa 100% focus mode, handang hulihin ang pinakamaliit na senyales ng presensya ni Azuya. Nakita ni Azuya ang ginagawa ni Asuma at inakala niyang sumusuko na ito. Pero kahit ganoon, hindi pa rin siya handang umatras. Biglang yumanig ang buong espasyo dahil sa isang napakalakas na pagsabog, bunga ng pag-channel ni Asuma ng lahat ng kanyang concentrated mana sa execution frame at pagbuga nito ng sabay-sabay. Nagulat si Azuya sa nakita niyang iyon, pero hindi pa doon tumigil si Asuma. Patuloy niyang pinalawak ang napakalaking magic circle para i-expose ang anomaly sa espasyo at mahanap kung saan nagtatago ang observation point ni Azuya. Makalipas ang ilang sandali ng sobrang focus, natuntun niya si Azuya at agad niyang inabuso ang mismong mekanism ng espasyo. Sa isang iglap, binasag niya ang magic ni Azuya, at bumalik siya sa normal na magic room. Doon niya kinumpirmang recognition altering magic talaga ang ginamit ni Azuya. Lumabas si Asuma para hanapin si Azuya,
at nadatnan niya itong nakaupo. Nilapitan niya ito at tinanong kung bakit sinusubukan siyang saktan, gayong siya mismo ang nagsabing gusto niyang maging magkaibigan sila. Tumayo si Azuya na parang bata sa sobrang tuwa, at sinabing si Asuma ay eksaktong tulad ng inaasahan niya. Ikinwento niyang sobrang dali lang para kay Asuma na sirain ang illusion magic, at nakakabilib na nakakapag-cast ito ng levitation magic ng walang tiyan. Para kay Azuya, isa raw iyon sa pinakamagagandang teknik na nakita niya, parang tunay na obra maestra. Gusto pa raw niyang pag-aralan ng mana circuits ni Asuma, pero biglang nag-iba ang ekspresyon ni Azuya. Sinabi niyang ang pinakamamahal niyang bagay sa mundo ay ang makitang Nasus Ira ang isang napakagandang bagay. Bago pa makapagsalita si Asuma, napagtanto niyang naunahan na naman siya ni Azuya at nasa loob na naman siya ng panibagong spell. Inactivate ni Azuya ang Meteor Fall. Sa isang iglap, maraming construction materials mula sa lupa ang lumutang pataas, at nagsimulang bumagsak pababa kay Asuma na parang mga spike na papatay sa kanya. Kahit papalapit na ang naglalakihang matutulis na materyales, kalma pa rin si Asuma. Sa mismong sandali bago siya ma-impale, nagawa niyang magtayo ng barrier. Pero tinawanan lang siya ni Azuya, na sinabing gusto niyang makita kung gaano katagal tatagal ang proteksyong iyon. Sunod-sunod na ibinato ni Azuya ang mga materyales, kaya napilitan si Asuma na umiwas at mag-defensive. Ramdam niyang sinusubukan siyang eye corner ni Azuya. At bago pa niya namalayan, nasa gitna na siya ng isang bitag na gawa sa construction materials, lahat nakatutok para tapusin siya. Patuloy na nagtatagal si Asuma, pero lalo siyang tinutuya ni Azuya, sinasabing malapit na siyang maubusan ng lakas. Pagkatapos, dinala pa ni Azuya sa sukdulan ang laban, ibinagsak niya pababa ang isang eroplano papunta sa lokasyon ni Asuma. Habang umiikot ang aura ni Azuya sa ere, sinabi niyang ito ang mundo niya, at gusto niyang makita kung paano sasaluhin ni Asuma ang susunod na atake. Itinaas ni Asuma ang kamay niya sa ere, habang sabay na iniikot ang atensyon sa paligid. Samantala, nagplano si Azuya na tusukin siya ng mahiwagang karayom, at noong inihagis niya ito, bigla niyang kinansela ang spell na nagpo-protekta sa eroplano. Gulat na gulat si Azuya habang pinapanood niyang bumagsak ang eroplano, pero nalaman agad na ilusyon lang iyon, at ang tunay na atake ay ang karayom. Agad iyong nasalo ni Asuma na parang wala lang. Tinukso pa niya si Azuya, sinasabing nabasa na niya ang lahat ng plano nito. Ipinaliwanag ni Asuma na ang spell na bumabagsak ng debris gamit ang hangin ay puro pang distract lang. Totoong naghagis si Azuya ng ilang bagay, mga poste, metal plates, pero sinundan niya ito ng ilusyon ng eroplano para ma-divert ang atensyon ni Asuma. Habang nakatingin si Asuma sa eroplano, doon niya inatake gamit ang magic needle na may consciousness disrupting spell, na siyang tunay na pakay. Ngumiti si Asuma dahil pati ang meteor fall ni Azuya ay puro bluff lang. Pinuri niya ang effort ni Azuya, pero sinabi rin niyang walang epekto ang mga iyon sa kanya. Umalma si Azuya, sinasabing imposible iyon. Walang sinumang mage ngayon ang kayang mabasa ang magic niya. Aniya, maaari lang mangyari yun kung isang legendary archmage mula 3,000 years ago ang kalaban. Doon sinabi ni Asuma na dahil maganda ang magic ni Azuya, tatapusin niya ang laban ng may kaunting paggalang. Bigla siyang nagdash, sobrang bilis kaya hindi na nakareact si Azuya. Pinaliwanag niyang masyado ng marami ang magic na ginamit ni Azuya, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon para maanalisa ang patterns nito. Ipinatong ni Asuma ang kamay sa dibdib ni Azuya at naglabas ng magic circle na nagpadala ng matinding vibration ng sakit sa katawan nito. Umabot ang epekto, kaya napasigaw si Azuya bago tuluyang mawalan ng malay. Tumayo si Asuma sa ibabaw niya, nakangiti, dahil malinaw na siya ang nanalo. Habang walang malay si Azuya, napanaginipan niya ang ninuno niya mula 3,000 taon na ang nakalilipas, ang mage na malapit kay Asuma noon. Itinuturing ng ninuno ang archmage na isang obra maestra. Pero kahit malapit siya kay Asuma, hindi niya kasando ang ibang kasama nila. Sabi ni Kiryu, baka mahiyain lang si Azuya, pero sabi ng isa pa, baka ayaw lang talaga niya. Ang totoo, hindi niya gusto ang mga taong hindi marunong humanga sa sining. Habang gumaganda ang samahan nila ni Asuma sa nakaraang panahon, biglang lumapit ang isa sa kanyang teammates at sinabing may royal decree ang hari, itinuring si Asuma bilang isang taksil.
Hindi ito maabsorb ni Asuya, dahil imposibleng magtaksil ang taong hinahangaan niya. Ipinilit ng kasamahan niya na totoo iyon, dahil ang hari ay may kakayahan ng foresight, at hindi pa iyon nagkakamali. Durog ang puso ni Asuya sa balitang iyon. Para sa kanya, si Asuma ay isang obra, at hindi niya maunawaan kung bakit nito ipapahamak ang sarili para lang magtaksil sa kaharian. Habang sinusubukang intindihin ang lahat, nagising siya bigla sa infirmary. Dahil hindi niya naranasan mismo ang nakaraan, inakala niyang masamang panaginip lang ang lahat. Habang pilit niyang inaayos ang sarili, dumating si Asuma, dala ang isang bote ng inumin. Inalok siya ni Asuma at sinabing iyon ay electrolyte drink na may sugar, at pinayuhan siyang uminom agad dahil sobrang dami niyang tubig na nawala kakapawis. Nagulat si Asuya at agad niyang tinanong si Asuma kung bakit siya tinutulungan nito. Sagot naman ni Asuma, tinanggap ni Asuya ng direkta ang spell niya kaya imposibleng walang iniwang pinsala, ngunit paliwanag niya, maayos pa rin ang magic circuits nito at wala siyang nakikitang pangmatagalang epekto. Doon lamang napansin ni Asuya ang tuwalya sa kamay ni Asuma, at bigla niyang naunawaan na inalagaan pala siya nito habang nawalan siya ng malay. Ngumiti si Asuma at sinabi niyang ginawa niya iyon dahil ayaw niyang mawala ang isang magaling na manggagamot ng mahika. Mahina ang boses ni Asuya nang magpasalamat siya kay Asuma, at inamin niyang hindi lahat ng nasa S4 ay katulad ni Kiryu. Sinabi niya na totoo namang napakalakas ng magic power ni Kiryu, pero hindi ibig sabihin ay sang-ayon siya sa mga paniniwala nito. Ipinagtapat din ni Asuya na gusto lang niyang malaman kung gaano talaga kalakas si Asuma para talunin si Kiryu. Pagkatapos nito, yumuko si Asuya at humingi ng paumanhin para sa mga ginawa ni Kiryu. Napangiti naman si Asuma at sinabing hindi naman masamang tao si Asuya, kaya mas mabuti nang kalimutan na niya ang ginawang pag-ambush nito. Gayunpaman, kapalit nito ay may nais siyang kasunduan. Nang tanungin ni Asuya kung ano yun, sinabi ni Asuma na gusto niyang umalis si Asuya sa S4 at sumama sa kanya para bumuo ng bagong grupo sa academy. Handa si Asuma na akuha ng panganib dahil wala siyang mga alaala mula 3,000 taon ang nakalipas, at alam niyang kakailanganin niya ng kakampi para sa mga layunin niya sa bagong panahon. Ipinahayag ni Asuma na umaasa siyang sasamahan siya ni Asuya sa hinaharap na gusto niyang buuin. Lubos namang naantig at na-honor si Asuya sa alok na ito. Mabilis siyang bumangon mula sa kama, lumuhad sa harap ni Asuma, at sinabing handa siyang sundan ito. Nagulat si Asuma sa kilos niya dahil naaalala niya ang Asuya mula 3,000 taon na ang nakalipas, ginawa rin ito ang parehong bagay noon. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Asuma sa nurse na nakikita niyang sumisilip ito sa likod ng pinto. Napahiya ang babae at dali-daling lumabas, sinasabing hindi niya sinasadya. Dahil tapos na siya kay Asuya, naghanda na si Asuma para umalis. Bago siya lumakad, iniabot niya sa nurse ang isang chart tungkol sa pagsusuri ng magic circuits ni Asuya. Sabi niya, magagamit daw iyon bilang reference. Pagtingin ng nurse sa chart, halos mabaliw siya sa sobrang detalyado nito. Napasigaw siya kay Asuma na tumigil at agad niyang tinanong kung maaari bang sumali si Asuma sa research institute niya bilang espesyal na estudyante. Ngumiti si Asuma, tumalikod, at mahinahong tumanggi, dahil napalapit na raw siya sa academy. Pagkaalis mula sa infirmary, nagpunta si Asuma sa magic analysis room para ipagpatuloy ang kanyang research. Naisip niya na naantala siya ng kaunti kaya kailangan niyang bumalik sa trabaho. Pagkatapos ma-analyze ng computer ang lahat, lumabas ang conclusion na ang theory niya ay inirekomendang ipresente sa academic conferences bilang isang bagong magic system. Tuwang-tuwa si Asuma na tama ang hinala niya at napabuntong hinga ng ginhawa, dahil ito ang magiging pundasyon ng hybrid magic na pinagsasama ang ancient at modern methods. Naisip ni Asuma na ang susunod niyang gagawin ay baguhin isa-isa ang mga magic formula para sa iba't ibang gamit, pagkatapos ay i-adapt ang mga iyon sa magic circuits. Plano rin niyang gamitin ang colorless para i-verify kung compatible ang formula sa mga elements. Dahil napakarami niyang kailangang gawin, napagtanto niyang baka maging pangalawang tahanan niya ang magic analysis room. Nais niyang malimpasan ang lahat ng ancient magic na alam niya at lumikha ng isang revolusyonaryong magic. Kinabukasan sa klase, tinawag ng guro si Asuma dahil may mga hinalang nandaraya siya, lalo na't bigla na lang tumaas ang mga grades niya.
Pinapunte siya sa harap para sagutin ang equation na nasa board. Pinilit siya ng guro sa pamamagitan ng gaslighting, kaya naglakad si Asuma papunta sa harapan na may kumpiyansa para patunayan na hindi basura ang mga colorless. Kinuha niya ang chalk at sinimulan niyang sulatin at lutisin ang equation, pati ang pinakamaliit na detalye. Nabigla ang guro at pati ang mga estudyante. Ipinaliwanag pa ni Asuma kung paano nabuo ang equation at kung saan ito ginagamit. Lumabas na ang formula na iyon ang nagbigay daan sa pagkakalikha ng smart rods. Nang marinig iyon ng guro, lubusan siyang na-overwhelm. Wala siyang nagawa kundi sabihin na tama si Asuma at pinabalik siya sa kanyang upuan. Nanatiling tulala ang guro dahil nalutas ni Asuma ang problemang nakalaan para sa mga estudyante sa university level. Pagbalik ni Asuma sa upuan, hindi na naialis ni Lily ang tingin sa kanya dahil ang cool at ang composed niya. Pagdating ng lunch break, nilapitan ng karamihan sa klase si Lily, nakikiusap na kausapin niya si Asuma para maging kaibigan nila ito. Dahil hindi siya titigilan ng mga kaklase hanggat hindi niya tinatangka, pumayag siyang makipag-usap kay Asuma. Tinanong niya ito kung libre ba siya pagkatapos ng klase para magkafe sa Eboso kasama ang buong klase. Tumanggi muna si Asuma, pero nang mapansin niya na mapapahiya si Lily kapag nagpatuloy siyang tumanggi, binago niya ang isipan niya. Nang pumayag siya, nagdiwang agad ang buong klase at sinabing iyon na ang pinakamagandang araw sa buhay nila. Habang nagaganap ang lahat, may isang kakaibang babae na nakaabang at pinagmamasdan si Asuma mula sa malayo. May balak itong sirain ang gwapong mukha ni Asuma. Pagdating ni Asuma at ng mga kaklase niya sa kafe, hindi man lang nakahinga si Asuma dahil sunod-sunod ang mga tanong ng mga estudyante tungkol sa kanya. Napagod si Lily sa walang tigil na pagtatanong, kaya napasigaw siya, sinasabing magtanong sila ng paisa-isa. Sinimulan ni Asuma na sagutin ang mga tanong, gaya ng paborito niyang pagkain at kung ano ang pakiramdam ng pagiging need. Kapag muntik na siyang tumalon sa ibang tanong, may estudyanteng mabilis na nagpapaalala. Nabanggit ni Asuma na ang pinakamalapit na tao sa kanya ay si Lily. Halos himatayan si Lily nang marinig iyon, pero pilit niyang pinanatiling kalmado ang sarili para hindi na maulit ang mga dating pangyayari. Sa pagpipigil niya ng emosyon, nasobrahan ang pagpisil niya sa hawak na baso at natapon ang laman nito. Kahit ganoon, nagawa pa ring lituhin ni Asuma si Lily ng alalahanin at aluran siya dahil sa tumalsik na inumin. Sinabi ni Lily kay Asuma na curious ang mga estudyante sa kanya dahil wala sa kanila ang tumatanggap ng elite courses. Para sa kanila, iba ang kahulugan ng NEET, hindi ito, not in education, employment, or training. Naniniwala silang iba ang ibig sabihin sa kaso ni Asuma, need skillful, clever, and amazing. Napangiti si Asuma at sinabing posibleng tama sila. Hindi makapaniwala si Lily na tanggap lang ni Asuma ang lahat ng papuri ng mga estudyante nang walang kahirap-hirap. Pagkatapos kumain, siniguro ng buong klase na ma-exchange nila ang contact information ni Asuma, at muli silang nag-ingay sa sobrang tuwa. Habang naglalakad sila palabas ng kafe, may isang tao na palihim na nagmamanman kay Asuma at ipinapasa ang live location niya sa isang boss. Napansin ito ni Asuma at bumulong kay Lily na mag-ingat. Biglang lumitaw sa harap nila ang isang grupo ng mga elite students. Sinubukan ni Asuma alamin kung bakit sila nandoon, ngunit tahimik lang ang mga ito. Ilang sandali pa, huminto sa harap nila ang isang mamahaling kotse. Nagbigay daan ang mga elite students, at nang bumukas ang pinto, nagpanik ang mga kaklase ni Asuma dahil ang lalaking bumaba ay isa sa S4. Lumapit ang lalaki kay Asuma at ipinakilala ang sarili bilang Fakada Shion, ang head ng Academist Club Union. Walang duda para kay Asuma na ang Shion na ito ang parehong Shion mula 3,000 taon ang nakalipas. Sinabi ni Shion na narinig niya ang tungkol sa pagtulong ni Asuma kay Azuya at, dahil ayaw ng grupo na patuloy na may utang na loob, napagpasyahan niyang hamunin si Asuma sa isang magic duel. Nagulat si Lily sa narinig, at napalingon si Asuma sa kanya para tanungin kung alam ba niya kung ano ang ibig sabihin ng magic duel. Nagulat si Lily nang mapansin niyang wala talagang ideya si Asuma tungkol sa magic duel. Lumapit siya at bumulong sa tenga ni Asuma, ipinaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng magic duel. Dahil natagalan si Asuma bago sumagot, naglabas si Shia ng nakakatakot na battle aura para takutin siya.
In-analyze ni Asuma ang aura at napagtanto niyang iyon ay fighting spirit na nakadirekta sa kanya at sa kanyang mga kaklase. Naintindihan niya na handang gumamit si Shion ng hostage situation para lang mapilit siyang tanggapin ang hamon. Dahil interesado rin si Asuma sa ganitong klaseng laban, nagpa siyang tanggapin ang duel. Agad na hinugot ni Shion ang kanyang espada at sinabi na gaganapin ang laban kinabukasan sa Academy Central Arena. Ngumiti si Asuma, kalmado at walang bakas ng pag-aalala. Handang-handa siyang ipakita kay Shion kung bakit mas magaling siya. Kinagabihan, napunta si Asuma sa isang lucid dream. Mula sa loob ng panaginip, nakalubog siya sa sarili niyang subconscious at mga nakatagong alaala. Naisip niyang napakalaking pagkakataon ito upang malaman ang tungkol sa orihinal na may-ari ng katawan. Naalala niya na nang ma-reincarnate siya, may maliit na resido ng mana na naiwan sa magic circuits, mana na hindi pa niya ginagalaw. Pinaniwalaan niyang kung gagamitin niya iyon, maaaring mabasa niya ang mga alaala at iniisip ng dating Asuma, at makikita rin ang natitirang bahagi ng past self nito. Para magawa ito, kinailangan niyang gumamit ng magic upang ihiwalay ang kanyang espiritu. Ngunit wala namang ancient magic na nilikha para doon. Dahil sa talino niya, nagpasya siyang gumawa ng bago. Agad siyang nagsimulang buuin ang mga elemento na kailangan para gumana ang spell, at mas lalong natuwa nang maramdaman niyang lumikha siya ng bagong uri ng magic sa loob mismo ng mental space. Kumpiyansa si Asuma na siya ang unang taong makakagawa nito sa kasaysayan. At nagtagumpay siya, na-extract niya ang mga iniisip ng katawan, at doon biglang lumitaw ang batang Asuma, eksaktong carbon copy niya. Nagulat ang batang Asuma at tinanong kung nasaan siya, ngunit bigla siyang napasigaw sa sakit at napaluhod sa lupa habang humahanggos. Naunawaan ni Asuma na nagsimula na ang memory synchronization sa pagitan ng batang Asuma at ng katawan. Sunod-sunod na pumasok ang lahat ng alaala. Doon nalaman ni Asuma na ang batang Asuma ay nagtangkang tapusin ang buhay niya sa sariling kwarto, dahilan kung bakit nawalan siya ng malay, na ospital, at nalagay sa koma na hindi na sana niya gising mula rito. Tinanong ng batang Asuma kung tama ba ang lahat ng nakita niya, at sinagot ni Asuma na totoo ang lahat. Ipinaliwanag niya na kasalukuyan niyang ginagamit bilang hiram ang katawan nito at humingi siya ng paumanhin. Sinabi ng batang Asuma na wala siyang sama ng loob, dahil kung hindi dahil sa kanya, nanatili sana siyang koma at hindi na muling nagising pa. Tinanong ng batang Asuma si Asuma kung bakit may isang tao mula 3,000 taon na ang nakalipas na nag-reincarnate sa katawan niya. Naglaan si Asuma ng oras para ipaliwanag ang lahat, at nang matapos niya, muntik nang mabaliw sa gulat ang batang Asuma. Idinagdag pa ni Asuma ang kwento tungkol sa pambubuli ni Kiryu at ng guro, ngunit sinabi niyang natalo na niya ang mga ito, at nakalaban na rin siya ng iba pang malalakas na kalaban. Ipinahayag niyang ginagawa niya ang lahat para protektahan ang kanilang katawan. Nataranta ang batang Asuma nang ma-realize niyang naging mini-celebrity na pala siya sa school. Pero napagtanto niya ring wala na itong saysay, dahil, patay, na siya sa loob, isang alaala na lang. Pagkatapos ay nagsimulang maalala ng batang Asuma ang nangyari noong comatose siya. Sa alaala niya, may dumaan na meteor shower malapit sa Earth at hinihigop ng isang napakalaking black hole. Sa loob ng black hole, may isang speck of light na umagaw ng atensyon niya, patuloy itong kumikislap na parang nahihirapan. Naisip niya na dapat niyang palitan ang ilaw na iyon. Tumalon siya papasok, walang tigil ang paghulog, at doon niya na-realize ang isang mapait na katotohanan, siya ang taong gustong mamatay pero nabuhay, habang si Asuma naman ay ang taong gustong mabuhay pero namatay sa nakaraang mundo. Ngumiti ang batang Asuma, sinasabing siguro talagang ganoon ang dapat mangyari. Ngunit hindi pumayag si Asuma sa ideyang iyon. Sinabi niya na silang dalawa ay dalawang kaluluwang nagbabahagi ng isang katawan at walang sinuman sa kanila ang maaaring maging Asuma kapag mag-isa lang. Buo ang kumpiyansa niya nang sabihin ang mga salitang ito. Idinagdag ni Asuma na ang kwento ngayon ay kwento nilang dalawa, at nangangako siyang ipagpapatuloy niya ang pangarap ng batang Asuma. Napangiti ang batang Asuma, at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Nagkamay sila, nagpapasalamat ang batang Asuma sa tulong. Sinabi ng batang Asuma na kontento siya sa simpleng katotohanang tinutulungan siya ni Asuma na matupad ang huling hiling niya.
Tinanong niya kung may magagawa siyang tulong, kaya ibinahagi ni Asuma ang nangyari sa cafe. Kinuwento niya na si Lily ay sumisigaw ng mala incantation na parang, "All you change to white mocha," at wala siyang maintindihan. Sinabi niya na baka alam ng batang Asuma ang ibig sabihin nun at umaasa siyang matranslate ito. Natawa ang batang Asuma nang marinig yun at sinabing handa siyang tumulong. Ngunit bigla siyang nagsimulang mag-fade, senyales na tapos na ang oras nila. Bago tuluyang mawala, nagpasalamat ang batang Asuma kay Asuma dahil binigyan siya ng isa pang pagkakataon. Iniwan niya ang huling mensahe, magpapatuloy siyang sumilip sa kwento nila. Nagising si Asuma at agad niyang naintindihan na ang batang Asuma ay hindi na isang tao, kundi isang natitirang alaala ng nakaraan. Pero sa kabila nito, determinado siyang tuparin ang mga pangarap at hiling ng batang Asuma. Samantala, sa tirahan ni Shion, nakita siyang nakaupo sa harap ng isang napakalaking kristal na tinatawag na quartzite nitride or calcum, isang metal na tanging nakukuha lamang sa kabundukan na pag-aari ng pamilya Fakada sa loob ng maraming henerasyon. Sinasabi itong pinakamatibay na metal sa mundo. Pagkatapos mag-meditate, hiniwa ni Shion ang metal ng paulit-ulit gamit ang kanyang espada, at tila wala lang iyon sa kanya. Pagkatapos noon, dumating ang kakaibang babae na nakita kanina na sinusundan si Asuma. Lumabas na isa rin pala siyang kasapi ng S4, at ang pangalan niya ay Mizuhara Mion. Ayon sa narinig, namangha si Mion sa lakas ng espada ni Shion dahil kaya nitong putulin ang naturang metal na para bang papel lamang. Sinabi naman ni Shion kay Mion na napanood na niya ang video na pinadala nito, at nagulat siya kung paano natalo sina Asuya at Kiryu. Idinagdag niya na baka nasa S4 lang siya para sa titulo, ngunit malaki pa rin ang respeto niya kina Asuya at Kiryu, at para sa kanya, sila ang kumakatawan sa prestihiyo ng Academy. Dahil dito, sinabi niyang wala siyang balak magpakita ng awas sa kahit sinong magbanta sa pangalan ng Academy. Sumang-ayon si Mion at binalaan siya na kung mamaliitin niya si Asuma dahil nit ito, siguradong pagsisisihan lang niya, gaya ng sinapit ni Asuya at Kiryu. Sa puntong iyon, hinugot ni Shion ang espada at nangakong tatalunan niya si Asuma, at wala siyang pakialam kung may mangyari man kay Asuma dahil para sa kanya, mas mataas ang awtoridad ng Academy kaysa sa buhay ng tao. Natuwa si Mion sa narinig at hinihikayat pa niyang durugan ni Shion ang magandang mukha ni Asuma. Tinanong pa ni Mion kung balak gamitin ni Shion ang kanyang lihim na sandata sa laban, ngunit tumanggi si Shion dahil naniniwala siyang hindi kailangan iyon. Para sa kanya, sapat na ang pagiging pamilyar niya sa laban. At dumating na ang araw ng duelo, at sobrang excited si Asuma. Ipinaliwanag na ang Magic Duel ay isang opisyal na laban sa pagitan ng mga estudyante gamit ang mahika. Nireranggo ang mga estudyante base sa resulta ng Magic Duel, mula F hanggang S. Ang mataas na ranggo ay may kasamang mga pribilehiyo sa loob ng Academy, kaya mas kaaya-aya itong makuha. Habang nasa waiting room ng arena, ito ang lahat ng nalaman ni Asuma mula kay Lily. Akala ni Lily na alam na iyon ni Asuma, dahil karaniwang kaalaman iyon sa mga estudyante. Ngunit sinabi ni Asuma na unang beses niya lang iyon narinig, at nagpasalamat siya sa impormasyon. Nagulat si Lily, kaya inisip niyang baka nagdurusa pa rin si Asuma sa memory confusion. Dahil dito, nangako siyang susuportahan niya si Asuma. Bigla niyang napagtanto na nasa waiting room siya mismo ni Asuma, at nagsimula siyang mag-fantasize tulad ng nakasanayan niya. Natauhan lamang siya nang tawagin ni Asuma ang pangalan niya, na siyang bumalik sa kanya sa realidad. Ipinakita ni Asuma kay Lily ang dalawang kurbata, itim at puti, at tinanong kung alin ang mas bagay sa kanya. Pinili ni Lily ang itim, kaya nagpasalamat si Asuma sa tulong niya. Pagkatapos, tinanong ni Asuma kung makakakuha ba siya ng mas mahabang oras sa Magic Analysis Room kapag tumaas ang ranggo niya. Sumagot si Lily ng oo, ngunit hindi pa rin siya makapaniwalang sa lahat ng bagay, ang Magic Analysis Room pa ang inaalala ni Asuma. Sinabi naman ni Asuma kay Lily na tinatawag siyang perwisyo ni Shion sa Academy. Kinumpirma ito ni Lily sa pamamagitan ng isang news article tungkol sa laban nila ni Shion. Ayon sa balita, inahayag ni Shion sa media ang kagustuhan niyang parusahan si Asuma na sinisira raw ang Academy. Kahit mabasa ni Asuma ang article, hindi man lang siya naapektuhan, at nagulat si Lily dahil sa kapal ng loob niya.
Ipinaliwanag ni Lily na si Shion ay master ng Japanese magic swordsmanship, at tagapagmana ng bihirang minahan ng metal na pinanggagalingan ng smart rods. Dahil dito, bilyon-bilyon ang naibibigay nitong donasyon sa academy, kaya walang sino man ang kayang sumuway sa kanya. Idinagdag ni Lily na kahit tama si Asuma, mamanipulahin ng publiko ang pananaw para mukhang nasa panig ng hustisya si Shion. Nag-isip si Asuma ng sandali, pero inisnab niya lahat ng sinabi ni Lily. Pagkatapos, tinanong niya muli kung bagay ba ang kurbata sa kanya. Hindi makapaniwala si Lily sa dating ng presensya ni Asuma, kaya sinabi niyang maganda ang kurbata. Tumayo na si Asuma para pumunta sa duelo, at na-shock si Lily dahil wala ni bahid ng takot sa kanya. Naiwan siyang nagtataka kung nakikinig ba si Asuma kanina o hindi. Habang papunta si Asuma sa arena, nasenjitan niya sa daan si Azuya, at nagpalitan sila ng isang coded na tingin na parang may ibig sabihin pero walang salita. Samantala, dumating na rin si Shion sa arena, at nag-cheer ang mga elite para sa kanya, sinasabing durugan niya si Asuma at tapusin niya ito agad. Maya-maya, dumating din si Asuma. Pinuri ni Shion si Asuma dahil hindi ito tumakbo o tumakas, at nagpasalamat naman si Asuma sa papuri. Biglang tinanong ni Shion si Asuma kung sino ba talaga siya. Nagulat si Asuma, dahil akala niya nabasa ni Shion ang katotohanan, na reincarnated being siya. Sinabi ni Shion na seryoso niyang tinatrato ang laban, dahil natalo ni Asuma sina Kiryu at Azuya, at hindi iyon tsamba. Ito raw ang dahilan kung bakit niya gustong malaman kung sino talaga si Asuma, sabay paglabas ng nakakabiglang battle aura. Hindi man lang natinag si Asuma, at kalmado niyang sinagot na siya ay si Asuma. Napahanga si Shion dahil hindi kumurap si Asuma kahit tinangka niyang takutin ito, kaya sinabi niya na wala siyang balak maliitin si Asuma. Idinagdag niya na lalaban siya gamit ang lahat ng lakas niya at pupulbyusan niya si Asuma ng buong puwersa. Ngumiti si Asuma nang marinig ang sinabi ni Shion. Sinabi niya na iyon mismo ang inaasahan niyang mangyari, at tiniyak niyang hindi rin siya magpapigil. Ngunit bago pa simulan ng referee ang laban, pinahinto sila ni Shion. Ipinaliwanag ni Shion na handang magpakita ng awa, dahil iyon ang kaugalian ng marangal na pamilyang Fakada. Sabi niya, kung maghahain si Asuma ng letter of withdrawal sa mismong sandaling iyon, papayagan niyang matalo si Asuma by default, nang hindi nasasaktan. Ngunit idinagdag niyang sayang ang mga estudyanteng nagtipon para manood. Tinanong ni Shion kung ano ang desisyon ni Asuma. Sa halip na direktang sumagot, tumalikod si Asuma at may itinanong sa referee. Gusto niyang malaman kung ano ang magiging ranggo niya kung manalo siya. Ipinaalam ng referee na S-rank si Shion, habang F-rank lamang si Asuma. Ibig sabihin, aakyat agad si Asuma sa S-rank kung matatalo niya si Shion. Pagkarinig nito, hinarap ni Asuma si Shion at sinabi. Napayag siyang umatras kung papayag si Shion na itaas ang ranggo niya mula F-rank direkta sa S-rank. Dinagdag pa ni Asuma na kung ganoon ang gagawin, hindi rin masasaktan si Shion. Nang matapos niyang sabihin iyon, sumiklab ang matinding galit ni Shion at naramdaman ng buong silid ang kanyang puot. Sinabi ni Shion na matagal na mula nang may naglakas loob na hamarang sa kanya, at dahil sa sobrang kawalang galang ni Asuma, hindi niya ito kailanman patatawarin kahit magmakaawa o umiyak pa ito. Nangako si Shion na gugulpihin niya si Asuma hanggang maging durog ang katawang ito. Sa halip na umatras, lalo pang tinant ni Asuma si Shion, sinasabing dumiretso na siyang umatake. Sa sobrang galit, isinigaw ni Shion sa referee na simulan ang laban. Dahil si Shion ang reincarnation ng dati niyang tagasunod, alam ni Asuma na hindi siya pwedeng magpabiye dahil siguradong matatalo siya. Kaya nagpasya siyang gumamit agad ng full power ng sinaunang mahika. Ibinunyag ni Asuma ang kanyang magic circle, at nabigla ang lahat dahil hindi pa sila nakakita ng magic circle na kagaya noon. Agad siyang nagpakawala ng magic blast kay Shion, ngunit nasalo ito bago tumama. Lumabas na gumagamit si Shion ng auto-intercept earth attribute magic. Hindi nagulat si Asuma, dahil ganito rin gumalaw ang sarili niyang nakaraan. Sinabi ni Shion na hindi gagana sa kanya ang misteryosong mahika ni Asuma. Hinugot niya ang kanyang espada, at sinabi kay Asuma na tatapusin niya ang laban sa isang hampas. Pag-swing ng espada, napaatras si Asuma ng malakas, dahil nagsisilbi ang espada bilang smart rod at aktwal na sandata sa parehong oras.
Habang pinagmamasdan ni Asuma si Xian na naghahanda para sa susunod na pag-atake, naunawaan niya ang counter-strategy ni Xian. Namangha siya sa talino nito, ngunit nagpasya siyang siya mismo ang sisira sa tinatawag na impenetrable space ni Xian. Para kay Xian, isa lamang si Asuma na kakaibang mutisayon na biglang lumitaw mula kung saan. Itinuturing niya itong maruming abala na sumisira sa kaayusan ng paaralan, kaya hindi niya ito matatanggap. Lubos ang kumpiyansa ni Xian na walang kakayahang harangan ni Asuma ang kanyang atake. Maging ang mga estudyante ay sabik makita ang pangwakas na galaw ni Xian. Lalong nalamangan si Asuma nang maipit siya sa magic barrier ni Xian, na ginawa para hindi siya makatakas. Nang matiyak ni Xian na tuluyan nang natrap si Asuma, agad siyang kumilos. Pinagmamasdan ni Mion ang lahat at iniisip kung ano ang magagawa ni Asuma, lalo na't ang slash ni Xian ay kaya ang wasak ng pinakamatitigas na materyales sa mundo. Habang papalapit ang slash kay Asuma, inalis niya ang kanyang kurbata at sinabi na tapos na siya sa pagiging mabait. Nagcast siya ng hardening spell sa kurbata, na naging parang batong matigas. Gamit iyon, hinarang niya ang atake ni Xian at pinagaan pa ito hanggang sa mabasag. Nagulat si Xian at lahat ng nasa silid dahil napigilan ni Asuma ang nakamamatay na teknik gamit lamang ang isang kurbata. Nag-activate din si Xian ng Vanishing Magic upang mawala ang Restriction Magic na pumipigil sa kanya. Pagkalaya ni Asuma, bigla siyang naglaho, na nagpadama ng matinding kilabot kay Xian. Sa sandaling iyon, naghahanda si Asuma para sa isang counterattack, habang si Xian ay nagsisimula ng kabahan dahil hindi niya makita kung saan ito nagtatago. Dahil dito, lalo niyang pinatatag ang kanyang absolute space. Biglang lumitaw si Asuma sa likuran niya, at bago pa man tumama ang atake, gumana muli ang auto-intercept system. Isang higanteng kamay ang lumabas mula sa ilalim at hamarang sa atake ni Asuma, na nagbigay kay Xian ng sapat na oras para magpadala ng isang slash pabalik. Nakailag naman si Asuma at itinapon ang kanyang espada bago muling sumugod kay Xian. Inakala ni Xian na tinutulungan ni Asuma ang sarili niyang kamatayan sa ginagawa nito. Ngunit nagulat siya nang mapansin na tuloy pa rin ang particle dissipation spell ni Asuma, na naglalusaw sa anumang humaharang sa kanyang daraanan. Paglapit ni Asuma, inlabas niya ang isa pang espada at inihataw ito ng buong lakas kay Xian. Nabigla si Lily nang makita ito at naunawaan niyang itinago pala ni Asuma ang pangalawang kurbata. Nahirapang makipagsabayan si Xian sa lakas ni Asuma, ngunit pinuri siya ni Asuma dahil nakakayanan niya pa. Plano kasi ni Asuma na tapusin ang laban sa isang strike lamang. Inamin din ni Xian na si Asuma ang unang umabot ng ganoon kalapit sa loob ng kanyang domain, kaya napagpasyahan niyang ilabas ang kanyang lihim na teknik sa espada. Sa sandaling iyon, pinakawalan ni Xian ang kanyang magic sword, ang Hazy Fulmion, na nagliliwanag ng matindi. Hindi ito napigilan ni Asuma at tinamaan siya ng diretsyo sa dibdib. Napangiti si Mion dahil ang teknik na ito ay pinaghalong Disrupting Magic Sword at Cursing Magic Sword, at maging siya ay hindi nito kayang iwasan. Sumaksak ng diretsyo sa dibdib ni Asuma ang atake, nagpadala ng alon ng atomic damage sa buong katawan niya. Nawalan siya ng lakas at bumagsak sa lupa, dahilan para mapasigaw si Lily sa takot at sakit. Habang walang malay si Asuma at hindi gumagalaw, kinabahan si Xian na baka napatay na niya ito, dahil masyado niyang tinaasan ang lakas ng kanyang atake. Inutusan ni Xian ang referee na tingnan ang kalagayan ni Asuma, at mabilis itong tumakbo palapit. Nakahanda na si Xian na tanggapin ang parusa sakaling mamatay si Asuma, sa pag-aakalang maituturing itong isang malagim na pagkakamali sa laban. Biglang tumayo si Asuma na parabang isang zombie, at nakakatakot ang itsura niya habang ginagawa ito. Napatigil si Xian dahil imposible sanang mabuhay pa si Asuma matapos tamaan ng kanyang lihim na teknik sa magic swordsmanship. Sinabi ni Asuma na nagkamali si Xian mula pa sa simula. Akala kasi nito na ibinibigay niya ang lahat, pero sa totoo ay minamaliit niya si Xian nang hindi niya namamalayan. Ngayon na nabalik na siya mula sa halos kamatayan, handa na raw siyang maging seryoso sa laban. Habang papalakad si Asuma papunta kay Xian, napuno ng kaba si Xian at naghanda siyang muli para gamitin ang kanyang secret sword technique. Alam ni Asuma na napakalaki ng taglay niyang mana, pero kapalit nito ang mahinang stamina ng katawan. Napansin niyang ang pinsalang natamo niya mula kay Xian kanina ay nakamamatay,
kaya nagpasya siyang tapusin agad ang laban para hindi na humaba pa. Plano ni Asuma na i-compress ang mana sa loob ng kanyang magic circuits hanggang sa pinakamataas na hangganan upang pansamantalang mapalakas ang kanyang pisikal na kakayahan. Kahit ito ang unang beses na gagawin niya iyon, madali niya itong naisakatuparan. Nagsimulang lumiwanag ng matindi ang katawan niya. Nagpasalamat si Asuma sa pagkakataong makipaglaban sa isang malakas na kalaban, dahil ito ang nagtulak sa kanya na lumikha at mag-eksperimento mismo sa gitna ng labanan. Habang abala si Asuma sa pag-iisip, inakala ni Shion na iyon ang tamang sandali para umatake. Plano niyang ibigay ang panghuling dagok, ngunit bago pa man siya makagalaw, bigla na lamang lumitaw si Asuma sa kanyang likuran. Nagulat si Shion sa bilis na iyon at nagtanong sa sarili kung paano nagagawa ng isang tao ang ganoong klase ng paggalaw. Kahit ganoon, naniniwala siyang may natitira pa siyang panlaban. Pinasabog niya ang kanyang familiar bilang huling depensa. Lumabas ang familiar mula sa ilalim ng lupa upang hawakan ang mga binti ni Asuma. Tumawa si Shion dahil iniisip niyang matagumpay niya nang napigil ang paggalaw ni Asuma. Ngunit nagulat siya nang makita si Asuma na hinayla ang familiar gamit ang isang kamay lamang. Inihagis ni Asuma ang familiar palayo na parang piraso ng papel bago ito tuluyang tinapos gamit ang isang magic spell na ikinagulat ng buong silid. Sinabi niya kay Shion na wala na itong automatic interception dahil tinanggal na niya ang pinagkukunan nito. Nang inig si Shion sa nakita, habang lumalapit si Asuma at sinasabing tapos na ang lahat. Hindi matanggap ni Shion ang nangyayari, lalo na't siya ang kinikilalang pinakamagaling na Japanese swordsman. Ngunit hindi pa siya handang sumuko. Sa huling pagpupumilit, sumigaw si Shion ng todo lakas upang tawagin ang kanyang huling alas. 3,000 taon na ang nakalilipas, nahuli ni Asuma si Shion na gumagawa ng isang bagong uri ng mahika, isang mahika na naglalayong pukawin ang nakatagong kakayahan sa loob ng isang tao. Ipinaliwanag ni Shion na posible nitong pataasin ang inherent mana ng isang tao ng hanggang 10 ulit. Nabighani si Asuma nang marinig niya ito, ngunit sinabi ni Shion na may mabigat itong side effect, lumalabas ang brutal na anyo ng gumagawa ng mahika kapag ginamit ito. Dahil dito, iniisip ni Shion na kailangan pa nito ng masusing pagpapakinis. Ibinunyag din ni Shion na nakakita sila ng isang taong angkop para sa eksperimento, ngunit dahil lubhang mapanganib ito, tinanong ni Asuma kung sino ang napili. Sinabi ni Shion kung sino ang nasa isip niya, at matapos marinig iyon, hinikayat ni Asuma si Shion na ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik. Tiniyak din niya na aasa siya sa bagong mahikang iyon. Ngayon, sa kasalukuyang panahon, nagawa ni Shion na i-activate ang nasabing mahika at lumitaw ang kanyang alter ego. Sumugod siya kay Asuma na parang baliw, handang hiwain ito hanggang durog. Maging si Asuma ay napansin kung gaano kabilis naging kumilos si Shion matapos mapalakas ang kanyang magic circuit at mapataas ng husto ang kanyang pisikal na abilidad. Dahil sa nakapangangilabot na bilis ni Shion, napilitang umatras si Asuma. Tinutuya pa siya ni Shion, sinasabing tigilan nito ang pagtakbo. Sa tindi ng wasak na hatid ng bagong lakas ni Shion, malinaw kay Asuma na nagising ni Shion ang potensyal na pinagdaanan nila 3,000 taon na ang nakalipas. Napagtanto niyang nagawa rin iyon ng iba sa sandaling may tulak sila sa sukdulang kalagayan. Sa kabila nito, hindi pa rin iniisip ni Asuma na malaking banta si Shion sa kanya. Ilang sandali matapos nito, nagawa ni Shion na ma-corner si Asuma, isang estratehiya na matagal na pala nitong pinaplano. Kahanga-hanga para kay Asuma na kahit nasa mabaliw-baliw na estado si Shion, maingat pa rin itong inaayos ang bawat galaw. Masaya si Shion na naging maayos ang lahat at sinabi niyang ilalabas niya ang huling sekretong teknik niya. Ito ang teknik na nagpapakawala ng 10-10 kopya ng one-hit kill magic sword, Hazy New Moon. Nag-alala si Asuma dahil hindi niya alam kung kakayanin ba ng katawan niya ang direktang pagtanggap sa atakeng iyon. Pero kahit nasa bingit siya ng peligro, naniniwala pa rin siyang may hawak siyang kalamangan. Naisip ni Asuma na ang tanging paraan ay harangin ang sekretong teknik ni Shion gamit ang sarili niyang mahika. Bumuo siya ng isang magic circle upang salubungin ang lumaragasang pag-atake. Mula rito, lumitaw ang isang higanteng 3-dimensional na lente. Tumama ang unang slash ni Shion sa lente. Bukod sa analytical skill na isinama ni Shion sa magic circle, nagdagdag si Asuma ng bagong arrangement dito,
Sa halip na automatikong suriin ang tinatamaan, ipinapasa nito ang hilaw na impormasyon ng direkta sa isip ni Asuma. Mabilis niyang inanalisa ang mga datos sa loob ng utak gamit ang supercomputer bilang sanggunian. Dahil gumaganang tila supercomputer ang kanyang pagpoproseso, halos umabot ang analysis speed niya sa bilis ng liwanag. Sa puntong ito, ang nakakabaliw na bilis ng mga slash ni Shion ay nagmumukha ng mabagal sa paningin ni Asuma. Dahil sa wala talagang paraan para higaitan ang bilis ng liwanag. Para ipakita kung gaano ito kahanga-hanga, ipinaliwanag na natapos ni Asuma ang lahat sa loob ng 0.1 segundo. Pagkatapos niyang matapos, hinarang niya agad ang mga atake ni Shion at gumanti ng palo, na nagpadala ng malakas na alon na tumulak kay Shion paatros. Nagpigil si Shion, bumalik sa tamang posisyon, at muling sumugod kay Asuma. Pero madali lang niya itong hinarang. Kinuha ni Asuma ang espada ni Shion, binasag iyon, at sinuntok siya ng malakas sa mukha para pabagsakin siya sa lupa. Itinuro ni Asuma ang espada sa kanya at sinabi na sumuko na lang siya, kung ayaw niyang matusok sa pinakamasakit na paraan. Napagtanto ni Shion na siguradong mamamatay siya kung patuloy siyang magmamatigas, kaya wala siyang nagawa kundi sumuko. Ngumiti si Asuma at tinanong kung natutunan na niya ang kanyang lugar, lalo na't natalo na siya. Tinanong ni Shion kung paano na-predict ni Asuma ang kanyang galaw, dahil imposible iyon para sa normal na utak ng tao. Ngumiti si Asuma dahil naiintindihan niya ang kalituhan nito. Ipinaliwanag niya na ginamit niya ang prinsipyong nasa loob ng quantum computer sa magical analysis para palakasin ang umaalalang mana sa kanyang utak. Nagulat si Shion, at sinabi ni Asuma na epektibong nagsasama ang agham at sinaunang mahika. Sinabi rin niya na nagawa niyang buuin ang mga kontra-hakbang na ito dahil kay Azuya. Bago ang laban, sinabi ni Azuya na may agresibong alternatibong personalidad si Shion. May normal siyang mabait na ugali at isa pang agresibo. Binalaan siya ni Azuya na huwag magpakampante hanggat hindi niya napapabagsak ang alter ego. Itinanggi ni Shion na posibleng magawa iyon ng isang ordinaryong mage, ngunit ngumiti si Asuma at sinabi na hindi siya basta mage. Isa siyang Grand Mage. Samantala, nagdiwang ang mga estudyante at tuwang-tuwa sa panalo ni Asuma. Mula sa taas, hindi rin maitago ni Lily ang kanyang pagmamalaki. Pagkatapos ng laban, kumalat ang balita tungkol sa pagkatalo ni Shion sa isang colorless mage. Alam nilang mananatili ito sa kasaysayan sa mga susunod na henerasyon. Tinanggap din ni Asuma ang kanyang gantimpala at na-promote siya sa rank A. May dagdag itong mga benepisyo, tulad ng mas mahabang oras sa Magic Analysis Room. Masaya si Asuma na nakamit niya ito, dahil hindi na niya kailangan mag-secure ng permiso araw-araw para magamit ang silid. Bukod dito, mapapabilis nito ang kanyang misyon. At sabik na sabik siyang makita ang mga imbensyong maaaring mabuo gamit ang quantum computer. Pag-uwi ni Asuma sa bahay ng gabing iyon, napagtanto niyang isang linggo na ang lumipas mula nang siya ay ma-reincarnate. Habang tumatagal, mas lumalalim ang kaalaman niya tungkol sa modernong panahon. Marami na rin siyang natutunan tungkol sa mundo, lalo na ang malaking puwang ng kultura mula 3,000 taon ang nakaraan hanggang sa kasalukuyan. May mga bagay na naipasa mula sa sinaunang panahon, at may mga nawala. Ang pinagmula ng puwang na iyon ay tinawag na Great Calamity. Dahil dito, hamina ang mahika at umunlad ang siyensya. Masaya si Asuma na hamina lang ang mahika at hindi tuluyang naglaho. Ang sinaunang mahika ay naging kakaunti at itinuring na parang kulto. Ngunit, bumalik ito sa atensyon ng mundo dahil sa lakas ng siyensya. Naayos ito at naging modernong mahika gamit ang scientific method na halos kahit sino ay maaaring matutunan, hindi tulad ng sinaunang mahika na nangangailangan ng likas na talento. Sa pag-iisip niya, napagtanto rin ni Asuma na ang kaharian na nagtaksil sa kanya noon ay matagal nang naglaho. Pero dahil nakasalubong na niya ang tatlo sa kanyang dating mga tauhan, kumbinsido siyang naroon din si Myun sa Academy. Naniniwala rin siyang ang haring nagtaksil sa kanya noon ay muling nabubuhay sa modernong panahon. Biglang tumunog ang alarm na nakaschedule sa kanya, at naalala niyang may report siyang dapat tapusin bago ang deadline. Napagtanto niya na ang batang Asuma ay nagtatrabaho sa imbensyong siya mismo ang lumikha noong sinaunang panahon. Bilang pinagmula ng lahat ng iyon, sigurado si Asuma na matatapos niya ang report ng mabilis.
Habang nakaupo, napansin niya ang isang papel sa mesa. Binuksan niya ito ngunit puro tinta ang nakatikip sa mga salita. Gumamit siya ng mahika para alisin ang tinta at nagulat siyang makita na isa pala itong bucket list, mga bagay na nais tapusin ni Asuma bago siya mamatay. Isa sa mga nais doon ang tumama sa atensyon niya, ang muling makita ang nawawala niyang pamilya. Dito niya napagtanto na ang tunay na hangarin ng batang Asuma ay hindi paghihiganti kundi pamilya. Dahil dito, nangako si Asuma na tutuparin niya ang hiling na iyon. Kinabukasan, dumating si Asuma sa academy na mukha talagang maayos na estudyante. Nahila niya agad ang atensyon ng lahat sa paraan ng kanyang paglakad at pagdadala ng sarili. Nagulat ang mga estudyante sa biglaang pagbabago niya. Dati, wala siyang halaga sa paaralan, ngunit ngayon ay parang kilalang tao. At lalo pa siyang namumukod tangi dahil palagi siyang sinusundan ni Azuya. Nagiging mas kamangha-mangha pa siya sa paningin ng iba dahil isa siyang colorless mage. Sinabi ni Azuya kay Asuma na nagsumite na siya ng aplikasyon para umalis sa S4. Plano nilang bumuo ng bagong grupo, at tiniyak ni Azuya na kaya nilang makakuha ng sariling club room. Natutuwa si Asuma sa ginawa niya at pinuri niya si Azuya sa lahat ng effort nito. Bigla silang sinalubong ng student press na matagal nang nag-iimbestiga tungkol kay Asuma. Pinag-usapan nila ang kagwapuhan nito at kung paano niya tinalo ang mga miyembro ng S4. Nais nilang interviewin si Asuma, pero diretsyong naglakad ito paalis, iniwan silang napahiya. Gayunpaman, hindi madaling tumigil ang press kaya naghabol pa sila. Samantala, inihatid ni Azuya si Asuma hanggang sa pintuan ng classroom bago siya umalis. Pagkapasok ni Asuma at bago pa siya makaupo ng maayos, muli na namang dumating ang press. Direktang sinabi ni Asuma sa babaeng reporter na hindi siya tumatanggap ng press requests. Ngunit napakatigas ng ulo ng babae at sinabi nitong hindi siya aalis hanggat hindi nasasagot ang tanong niya. Dahil hindi ito umaatres, sinabi ni Asuma na kailangan muna nitong kausapin si Lily dahil siya ang sekretarya niya. Halos mapaawang si Lily sa gulat nang marinig ito. Ipinaliwanag ni Asuma sa press na kailangan muna nilang humingi ng permiso kay Lily bago kausapin siya. Gayunpaman, pinakiusapan niya silang gawin ito pagkatapos ng klase. Masaya ang reporter at nangakong babalik siya mamaya. Pag-alis nila, tumanggo si Asuma at bumulong kay Lily na babayaran niya ang kabutihan nito sa tamang oras. Ilang sandali pa, dumating ang guro sa klase. Si Asuma naman ay napapaisip tungkol sa naging buhay niya simula nang sumikat siya. Napagtanto niyang kailangan niya ng lugar na sikreto at tahimik para makapagsolo. Habang nag-iisip siya, si Lily naman ay hindi makapaniwala kung gaano na siya inaasahan ni Asuma. Dahil dito, hindi maiwasan ni Lily na muling magtanong sa isip kung sino ang magiging kasintahan ni Asuma balang araw. Paglipas ng ilang araw, nagpatuloy ang normal na buhay eskwela ni Asuma. Sumali siya sa isang swimming competition at nagwagi bilang unang pwesto. Mas kahanga-hanga ang panalo niya dahil hindi man lang siya gumamit ng mahika at nagtakda siya ng bagong record na 35 segundo. Nakikita rin ni Asuma na mas nasasanay na siya sa katawang ito, pero alam niyang hindi siya dapat magpakitang gilas ng sobra dahil magtataka ang lahat. Wala siyang magawa kundi umasa na magiging matagumpay ang aplikasyon ni Azuya para sa club room. Pagkatapos maligo mula sa pool, pumunta siya sa banyo para magbanlo. Huling klase na ang swimming kaya iniisip niyang dumaan sa magic analysis room pagkatapos niyang makausap si Azuya. Habang naglalakad, napansin niyang may kakaibang anino sa harap niya, isang babae. Paglapit ng babae, nagulat siyang si Mion pala iyon. Tumingin ito sa kanya at sinabi na gusto niyang makilala si Asuma ng mas malalim pa. Agad naging maingat si Asuma nang makita niya si Mion, dahil malinaw na hindi ordinaryong tao ang nasa harap niya. Sinubukan niyang maging kalmado at sinabi kay Mion na nasa banyo ng lalaki ito. Ngunit sagot ni Mion, tama lang ang lugar niya. Sinabihan ni Asuma si Mion na umalis bago pa may ibang estudyanteng pumasok at makita siya. Pero sinabi ni Mion na silang dalawa lang ang naroon. Paglingon ni Asuma, napansin niyang nag-iba na ang paligid. Maging ang ibang estudyante ay parang biglang naglaho. Dali-dali niyang napagtantong may mali. Naisip niya kung inaatak siya ng mahika, pero mas naunawaan niyang napakadelikado ng sitwasyon niya. Nagdesisyon siyang kailangan niyang magkaroon ng distansya kay Mion. Tumakbo siya papunta sa pinto,
handang lumusot palabas ng locker room. Pero bago pa siya makalayo, bigla niyang narinig si Mion sa likod niya. Nagulat siya at hindi maipaliwanag kung paano ito nakasunod agad. Nagtaka siya kung kailan at paano ito nakalapit ng ganoon kabilis. Muli pang lumitaw si Mion sa likod niya at sinabi na magbihis siya ng maayos dahil nakakaakit tignan ang katawan niya. Hindi siya pinansin ni Asuma at mas pinili niyang intindihin kung ano ba talaga ang nangyayari. Una niyang inisip na baka teleportation magic, pero hindi yun tugma dahil wala siyang naramdaman na anumang incantation. Nagpasya siyang sumunod muna sa Agus at alamin kung ano ang balak ng babae. Habang nagbibihis siya, napansin ni Mion na sobra siyang nakaalerto. Sinabi nitong dapat siyang kumalma, dahil kung may balak siyang saktan siya, nagawa na sana niya. Idinagdag pa ni Mion na gusto lang niyang malaman ni Asuma ang lahat tungkol sa kanya bago ito gumawa ng desisyon. Nalito si Asuma dahil wala siyang ideya kung anong desisyon ang tinutukoy nito. At nang makita ni Mion na sapat na ang takot na nailagay niya sa isip ni Asuma, tuluyan na nitong ipinakilala ang sarili. Sinabi ni Mion na isa siyang idol na may higit 3 milyong tagasunod. Nagpakilala siya ng may estilo pero hindi ito nakaapekto kay Asuma. Tinitigan lang niya ito ng walang emosyon habang patuloy niyang sinusuri ang galaw ni Mion. Alam ni Asuma na delikado ang kalagayan niya kung hindi niya matutuklasan ang sekreto ni Mion. Sanay siya sa estilo nito noong 3,000 taon na ang nakalipas, ngunit ngayong wala siyang nakikitang bakas ng sinaunang mahika, napatanong siya kung nakakuha ba si Mion ng bagong uri ng mahika mula nang muling mabuhay ito. Napansin ni Mion kung gaano katen si Asuma, kaya nagpasya siyang sabihin sa kanya ang tungkol sa tunay niyang pagkatao. Ito ang dahilan kung bakit gusto niyang mapag-isa silang dalawa. Sinabi ni Mion na maraming hayop, gaya ng praying mantis, ang kinakain ng kanilang mga lalaking kapareha. Binanggit niya na marami pang ibang nilalang sa mundo na gumagawa ng parehong bagay, at para sa kanya, iyon ay isang walang saysay at napakabobong asal. Pagkatapos nito, inilahad ni Mion na kabaligtaran niya ang mga iyon. Sinabi niyang gusto niyang mapasunod at, angkinan, siya ng isang lalaking mas nakatataas kaysa sa kanya. Hindi raw niya gusto ang mahihinang lalaki. Hinahanap niya ang isang lalaking sapat na malakas para higaitan siya at kontrolin siya. Idinagdag pa ni Mion na, naaamoy niya ang amoy ng nakatataas mula kay Asuma, lalo na't tinalo nito ang 3 sa S4. Bigla niyang sinabi na sadista si Asuma. Nagulat si Asuma dahil hindi niya maintindihan kung saan nanggaling ang ideyang iyon. Naniniwala si Mion na bagay sila kaya nais niyang subukan ang lakas ni Asuma. Bigla siyang nagpakawala ng isang slash na dumaan malapit sa ulo ni Asuma at naputol ang buhok niya. Nanlamig si Asuma dahil alam niyang patay na sana siya kung tinamaan iyon, hindi niya naramdaman ang galaw ng espada. Nabalot siya ng takot habang pilit niyang tinatanggi ang ideya na mas mabilis pa si Mion kaysa kay Xian. Iniisip niyang may ibang lihim na nangyayari. Ngumiti si Mion at sinabing huwag siyang bibaigo kay Asuma. Sa puntong iyon, pinilit ni Asuma na ayusin ang sarili para tuklasin ang misteryo sa likod ni Mion. Sinimulan niyang obserbahan ang paligid at inaalala ang bawat detalye, pero bago siya makapag-isip ng mabuti, tinamaan siya ng slash sa braso. Sumunod agad ang isa pa sa binti. Sinabi ni Mion na malaya siyang gawin ang kahit ano sa kanya kung matatalo siya. Ngunit kung hindi siya makalapit kahit isang beses, papatayin niya si Asuma. Dagdag pa ni Mion, malaya si Asuma na lumuhod sa harap niya at magmakaawa kung ayaw nitong mamatay. Ayon kay Mion, magiging kasiyahan niyang basagin ang isang sadistang tulad niya. Habang sinasabi ito ni Mion, nanatiling tahimik si Asuma. Patuloy naman ang babae sa pananakit sa kanya. Tinukso pa ni Mion si Asuma, tinatanong kung natatakot ba itong kumilos at sinabing isa siyang malaking kabiguan. Ipinahayag pa niya ang pagkadismaya sa ayaw pakipaglaban ni Asuma. Sa wakas nagsalita si Asuma. Akala ni Mion ay magmamakaawa na ito para sa buhay niya. Pero sinabi ni Asuma na nagkakamali siya, dahil gusto lamang niyang ipaalam na hindi siya kailanman luluhod o magmamakaawa para mabuhay. Idinagdag ni Asuma na hindi niya gusto si Mion, at naghatid ito ng biglang bugzo ng galit sa katawan ng dalaga. Sinabi pa ni Asuma na ang lahat ng sinasabi ni Mion tungkol sa malalakas na lalaki at pagdomina ay walang kinalaman sa kanya. Tinapos pa niya ito sa pagsasabing wala siyang interes na magkaroon ng kahit sinong kasintahan.
Ginawa pa niyang biro si Myun dahil iniisip nitong may tsansa itong kontrolin siya. Ipinahayag niya na magkaibang antas sila dahil mas malakas siya kaysa kay Myun. Nina si Myun at sinabihan si Asuma na patunayan ang mga salita niya sa pamamagitan ng pagbaliktad ng sitwasyon. Para kay Myun, ang isang lalaking hindi kayang mahalin siya ay walang karapatang magpatuloy na mabuhay. Galit na nagpakawala si Myun ng isang magic attack kay Asuma, at nailegan o nasalag naman niya ang unang tama. Pero agad siyang sinundan ni Myun ng isa pang atake na tumama sa dibdib niya. Sa kabila nito, nanatiling kalmado si Asuma dahil tapos na ang lahat ng paghahanda niya. Napansin ni Myun na may mali dahil hindi pa rin lumalaban si Asuma. Sa sandaling iyon, naglabas si Asuma ng isang magic circle at ginawa niya ang sarili niyang target. Nagulat si Myun at naisip niyang tila nawawala sa katinuan si Asuma dahil para bang sinasaktan niya ang sarili niya. Ngunit tumawa si Asuma at sinabi na mali ang iniisip niya, dahil yun mismo ang solusyon sa problema. Natuklasan niyang iyon lang ang paraan upang makatakas sa bitag ni Myun. Sa simula, nag-alala si Asuma dahil mahirap para sa isang archmage na hindi makita o maramdaman ang direksyon ng mga atake ni Myun. Dahil dito, nag-deploy siya ng Invincible Minds na may analysis skill sa paligid. Habang umaatake si Myun, tinitingnan niya ang espasyo sa paligid at hinahanap ang pagkukulang. Nalaman niyang isa sa mga mines ang nasira ng hindi sinasadya, at mula roon ay napansin niya ang isang atake na nagmumula sa ibang phase. Naunawaan niyang napakabilis ng tama dahil tinamaan siya habang sinusubukan pa niyang ayusin ang sarili. Nagtaka si Asuma kung bakit tila mas mabilis pa ang atake ni Myun kumpara sa isang swordsman tulad ni Shion. Sa huli, nakuha niya ang buong trick. Nakita niyang hindi sira ang orasan, ang perception niya mismo ang naaapektuhan. Nalaman niya na nasa ilalim siya ng delay magic na sumisira sa pag-unawa niya sa galaw. Ngunit walang kahit anong bakas ng magic na galing kay Myun. Dahil dito, napagpasyahan niyang may ibang mage na nagpapatakbo ng spell. Sa huli, natuklasan niyang may mga artificial life forms na nakakapit sa katawan niya, at lahat ng iyon ay mga familiar ni Myun. Tila pinalitan ni Myun ang tubig sa shower ng tubig na may halong mga familiar niya. Lumabas na kapag mas maraming familiar ang nakakapit sa isang target, mas malala ang delay sa perception ng taong iyon. Dahil dito, bumabagal ang pag-unawa at reaksyon ng biktima. Sa kaso ni Asuma, naging sobrang bagal niya kaya nagmistulang sobrang bilis ng galaw ni Myun. Upang alisin ang magic, kailangan niyang tamaan ang sarili ng isang spell na literal na magpapalipad sa kanya. Ang direksyon kung saan siya titiklsak ang magiging susi para mabago ang laban. Nagsimulang gumana ang plano ni Asuma nang tumilapon siya papasok sa sunroom, at biglang lumiyab ang katawan niya. Dahil dito, nasunog ang lahat ng familiar ni Myun na nakakapit sa kanya. Kasabay niyon, nasunog pati ang suot niyang damit. Sinuri ni Asuma kung tama ang mga kalkulasyon niya nang tingnan niya ang oras at mapansin na bumalik na sa normal ang daloy nito. Napangiti siya dahil naging pabor na sa kanya ang sitwasyon. Natakot si Myun nang makitang nawala ang mga magical creature sa katawan ni Asuma, at nagtataka siya kung paano nalaman nito ang lahat. Pero inisip pa rin ni Myun na ligtas siya dahil hindi pa natutuklasan ni Asuma ang isa pa niyang trap. Ngunit nagulat siya nang sabihin ni Asuma na nakikita niya ang parehong klase ng magical life forms na nakakapit sa katawan ni Myun. Ipinaliwanag ni Asuma na ang epekto ng mga iyon ay high speed at agility, isang kombinasyon ng delay at acceleration. Idinugtong pa ni Asuma na nagagawa ni Myun ang trap sa pamamagitan ng synergy ng dalawang spell. Nanlaki ang mata ni Myun dahil naintindihan na ni Asuma ang lahat. Nagpasya si Myun na umatake muna, at nagpakawala siya ng high-speed attack. Pero hindi na ito kayang lampasan ang perception ni Asuma. Muli siyang lumitaw sa likuran ni Asuma at naglabas ng malakas na aqua laser, ngunit nawala si Asuma bago pa tumama ang enerhiya. Mula sa wala, lumitaw si Asuma sa likuran niya. Nang tangkain ni Myun tumakbo, napagtanto niyang wala na siyang pag-asa dahil sinarado na ni Asuma ang lahat ng ruta ng pagtakas. Sinabi ni Asuma na imposible na para kay Myun makatakas, at idinugtong niya na pupuksin niya ang lahat ng mana sa paligid nito. Tinamaan siya ni Asuma ng isang makapangyarihang magical attack na nagdurog sa mana ni Myun at iniwan siyang walang depensa. Napaupo si Myun sa sahig, nanginginig habang nakikita kung paano naglalaho ang mana niya sa hangin.
Lumapit si Asuma at sinabing tapos na ang laban, at hiniling niyang tigilan na nito ang anumang paglaban. Sa gitna nito, may napansin si Asuma. Na-realize niyang lalaki si Mion. Tinanong niya kung ito ba ang tinutukoy ni Mion nang sabihin nitong nasa tamang lugar siya sa men's washroom. Umamin si Mion at ipinaliwanag na kaya niyang baguhin ang itsura ng katawan niya sa pamamagitan ng pagkontrol sa tubig sa loob nito. Ngunit dahil naubos na ang mana niya, lumitaw ang tunay niyang anyo. Gayunpaman, sinabi ni Mion na hindi kasinungalingan ang nararamdaman niyang pagnanais na madaig ng isang malakas na lalaki. Sinabi ni Mion na malaya si Asuma. Napagtawanan siya, pero nagulat siya nang takpan siya ni Asuma ng tuwalya. Humingi ng paumanhin si Asuma at sinabi niyang hindi sinasadya na masira ang damit ni Mion. Halos hindi makapaniwala si Mion nang makita niyang yumuko pa si Asuma habang humihingi ng pasensya. Tinanong niya kung bakit siya tinatrato ni Asuma na parang babae, at ipinaliwanag ni Asuma na ang paggalang ay hindi nakabase sa kasarian. Binanggit pa niya na handa siyang tulungan si Mion ayusin ang smart rod nito. Habang nakangiti, sinabi ni Asuma kung paano niya nagawang mabasa at mabutasan ang mga atake ni Mion. Namula ng todo ang mukha ni Mion nang mapagtanto niyang tunay na gentleman si Asuma. Ipinaalala ni Asuma ang sinabi ni Mion kanina, na ibibigay nito ang sarili niya sa anumang gusto niya kung matatalo siya. Since natalo niya si Mion, sinabi niyang may ipapagawa siya. May mga bagay siyang gustong makamit sa academy, at kailangan niya ang talento ni Mion sa magic design dahil napakahusay nito. Inihayag ni Asuma ang gusto niya, nais niyang umalis si Mion sa S4 at sumali sa sarili niyang grupo. Pinaalala ni Mion na sinabi ni Asuma na hindi niya ito gusto. Kinumpirma ni Asuma na hindi niya nga gusto si Mion, pero gusto niya ang pagiging padaskal-daskol nito. Gayunpaman, hindi rin naman niya ito kinasusuklaman. Dahil dito, lalo pang namula si Mion. Sinabi ni Asuma na dapat silang humanap ng ekstrang uniforme bago may ibang tao na dumating. May mga kailangan din silang pag-usapan. Para siyang batang tuwang-tuwa, at tinawag pa niya si Asuma na Sir Asuma. Pagkatapos nito, ipinakita sa kwento ang headmaster ng academy na tinatanggap ang kanyang familiar sa opisina. Nakakagulat na kamukhang kamukha ng familiar ang hari mula 3,000 taon ang nakalipas. Tinanong ng headmaster ang familiar kung may nakuha itong mahalagang impormasyon. Ipinakita ng familiar ang footage ng laban ni Asuma at Mion, at napanganga ang headmaster nang makita ito. Nang makita niya si Asuma sa screen, nakilala niya ito. Naalala niyang minsan sinubukan ni Asuma kitilin ang sariling buhay, pero pagkatapos nitong misteryosong makaligtas, bigla itong gumawa ng mga nakakagulat na bagay. Habang mas sinusuri niya, na-realize niya na si Asuma ngayon ay ang parehong Asuma mula 3,000 taon ang nakaraan. Napagtanto niyang ang tangkang self-harm ng batang Asuma ang nagbigay ng pagkakataon sa matandang Asuma na mag-reincarnate sa katawan nito. Nagulat ang headmaster na nabuhay muli si Asuma sa panahon nila ngayon. Napagpasyahan niyang nabuo na ang chain of fate sa pagitan nila, ngunit handa siyang putulin ang tali at tapusin ang ugnayan sa pagitan nila magpakailanman. Dahil sa magandang trabaho ng familiar, binigyan niya ito ng high-quality magic stone na gawa ng Swaragi Corporation bilang gantimpala. Masayang tinanggap ng familiar ang magic stone at kinain ito. Makikita pagkatapos si Asuma sa loob ng klase habang nagbabasa ng notes niya, habang ang guro ay nagtatalakay tungkol sa pilosopiya at mga unang pilosopo tulad ni Socrates. Mukhang wala ring nakikinig dahil halos buong klase ay nakatuon lang ang tingin sa magarang presensya ni Asuma. Kasabay nito, nakatanggap si Lily ng mensahe mula sa press club na balak nilang interviewin si Asuma sa araw na iyon anuman ang mangyari. Hindi nagtagal, natapos ang klase, at maluwag ang hinga ng guro na masaya na walang aberyang nangyari. Sinabi ni Lily kay Asuma na kailangan niya itong makausap tungkol sa press club. Napagtanto ni Asuma na nailagay niya si Lily sa mahirap na sitwasyon, pero iyon lang ang maaari niyang gawin noon. Sinabi niya kay Lily na napakalaking tulong nito sa kanya, at hindi niya nakalimutan ang pangakong bibigyan niya ito ng reward. Halos sumabog si Lily sa pagkapula nang marinig ito. Lalo pang lumala ang pagkapahiya. Niya nang lumapit si Asuma at sabihin gusto niyang mas maging malapit sila at mas magkaintindihan pa. Pumayag si Lily, bagamat hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Asuma. Pagkatapos sabihin ito,
tumalikod si Asuma at umalis, habang si Lily ay halos hindi makahinga sa pagkakagulo ng damdamin. Nagpunta si Asuma sa Magic Analysis Room upang likhain ang isang bagong revolutionary magic. Pagpasok niya, napansin niyang may kakaiba sa paligid. Biglang lumabas sa harap niya ang isang babae. Nag-ingat si Asuma hanggang sa bigla itong yumuko at tawagin siyang Master, at humingi pa ng paumanhin sa paghihintay niya. Saka lamang na-realize ni Asuma na ang autonomous AI assistant na ginawa niya gamit ang lahat ng karunungan niya ay gumagana na. Ito ang side project niya kasabay ng bagong magic development. Nagulat siya na mas mabilis itong natapos kaysa sa inaasahan. Hinawakan niya ang pisngi ng AI upang tiyaking may holographic body ito. Sinabi ng AI na tapos na ang lahat ng simulation at kaya nitong lumikha ng libu-libong pattern para sa magic na ginagawa nila. Nalugod si Asuma at hinikayat siyang agad silang magsimula. Yumuko ang AI bilang tanda ng pagtalima. Sa totoo lang, gusto lang talagang lumikha ni Asuma ng AI upang mas maunawaan ang modern magic, pero nakagawa siya ng mas advanced kaysa sa inaasahan. Una niyang inisip na walang kwenta ang modern magic, pero nang mas maintindihan niya ito, naunawaan niyang may kalidad din pala. Na-figure out ni Asuma na lalakas pa ng gusto ang AI kung ituturo niya rito ang lahat ng alam niya. Para naman sa general knowledge, plano niyang umasa kay Lily. Matapos ang lahat ng simulation, iminungkahi ng AI na subukan nila ito sa real time. In-engage niya ang computer at sinimula ng buong proseso, na umabot hanggang gabi. Nagpasalamat si Asuma na mas mataas na ang ranggo niya ngayon, kaya may mas mahabang oras siya sa analysis room. Sinabi ng AI na kailangan niyang magpahinga ng 8 oras dahil ipinapakita ng scan na pagod na siya. Sumang-ayon si Asuma, at inamin niyang sunod-sunod ang mga laban simula nang ma-reincarnate siya. Napansin niyang napaka-stimulating ng modern world at nahuhulog na siya sa ritmo nito. Nagpasalamat siya sa AI, pero sinabi nitong wala siyang dapat ipagpasalamat dahil isa lang itong source code. Hindi pumayag si Asuma at sinabi niyang ang routine nito ay halos tao na, lalo pat siya mismo ang nagdisenyo nito. Doon niya napagtanto na kailangan nitong magkaroon ng pangalan. Naalala niya na German-made ang GPU nito, kaya nagdesisyon siyang pumili ng pangalang Aleman. Pagkatapos pag-isipan, pinili niya ang pangalang Val, at magalang itong pumayag. Namula pa ito, at sinabi ni Asuma na ang ganitong reaksyon ang patunay kung bakit nagmumukha itong tao. Ilang sandali pa, sinabi ni Val kay Asuma na malapit nang matapos ang simulation. Sa paraan ng pagtingin ni Asuma, mukha itong gagana. Biglang pumasok ang isang emergency message para sa kanya. Nagtanong si Asuma kay Val kung sino ang nagpadala, at nagulat siya nang malaman niyang ang pinuno ng akademya ang nag-send. Ipinatawag umano ng headmaster si Asuma at inutusan siyang pumunta agad sa opisina nito. Naiwan si Asuma na nagtataka kung bakit siya pinatawag, pero dahil headmaster ito, naisip niyang hindi niya pwedeng baliwalain ang utos. Sinabi niya kay Val na ipagpatuloy lang ang simulation. Inutusan niya rin si Val na patakbuhin ang isang program code at, kapag tapos na, ipadala ang mga materyales kay Azuya sa pangalan niya. Sumang-ayon si Val at sinabi sa kanya ang direksyon papunta sa opisina ng headmaster. Habang lumalabas si Asuma ng silid, hindi niya alam na pinagmamasdan na pala siya ng pamilyar ng headmaster. Sa isang alaala mula 3,000 taon ang nakalipas, ikinwento na nakikipaglaban ang mga mandirigma sa mga nilalang na mula sa ibang mundo, ang mga Omega. Marami na silang kasamahan na napatay, pero tumatanggi silang umatras dahil kung gagawin nila iyon, magdurusa ang kaharian. Maya-maya, naghahanda ang kalaban para sa isang sabayang pag-atake na kayang pumatay sa mga natitirang mandirigma. Kahit nasa bingit ng kamatayan, hindi sila umaatres. Sa mismong sandaling iyon, biglang dumating si Asuma. Ikinwento na hinarang niya ang atake at winasak ang mga Omega gamit ang napakalakas na puwersa. Nang tumahimik ang paligid, nagpasalamat sa kanya ang mga mandirigma, at sinabi niyang i-report nila ang sitwasyon sa Senado. Tumingin siya sa paligid at sinisi ang sarili dahil hindi niya nailigtas ang mga nasawing mandirigma. Ilang sandali pa, dumating ang 4 niyang tauhan. Naiinis din sila dahil nahuli sila, dahilan kung bakit napakarami ang namatay. Nagsabi si Azuya na kahit masakit, dapat nilang isipin na nagawa nilang lipulin ang mga mananakop.
Ipinahayag naman ni Myun ang pag-aalala niya dahil wala sa Magical Encyclopedia ang mga nilalang na iyon. Ibinahagi ni Xian na tila bigla na lang lumitaw ang mga ito, parang mula sa ibang mundo. Sinabi ni Asuma sa kanyang mga kasama na kailangan nilang manatiling alerto laban sa nakakainis na mga mananakop. Biglang dumating ang hari, si Mel, para purihin ang ginawa nila. Agad yumuko si Asuma, pero sinabi ng hari na tumayo siya. Hinimok ni Asuma ang hari na umalis dahil delikado pa ang lugar, ngunit sinagot siya ni Mel na alam niya iyon, kailangan lang niyang makita ang sitwasyon mismo, at nagpasalamat siya kay Asuma dahil nakita niya ang mga nilalang ng personal. Ikinwento ni Asuma na nangyari ang lahat ayon sa sinabi ni Mel, at kahit may mga nasawi, napigilan nila ang mga mananakop. Pinuri siya ng hari pero bigla nitong napansin na may hiwa siya sa braso. Sinabi ni Asuma na maliit na sugat lang iyon pero hindi siya pinakinggan ni Mel. Pinunit nito ang bahagi ng sarili nitong robe at binalot ang braso ni Asuma, na ikinagulat ng mandirigma. Sinabi umano ni Mel na dahil wala siyang ibang kapangyarihan maliban sa foresight, hindi malaking bagay ang tulungan si Asuma. Ipinaalala niyang tungkulin niyang protektahan ang kaharian gamit ang kapangyarihan niya. Binanggit niya ang alamat tungkol sa mahiwagang baston sa aklat ng karunungan, naniniwala siyang si Asuma ang baston, at siya naman ang aklat. Ikinalugod ni Asuma ang mga salita ng hari, at sinabi ni Mel na umaasa siya sa kanya. Sa kasalukuyan, iniisip ni Asuma kung bakit niya biglang naalala ang alaala habang papunta siya sa opisina ng headmaster. Pagdating niya roon, sinabi sa kanya na pumasok. Nagulat siya pagpasok dahil walang tao sa loob. Biglang lumitaw ang mga magic circle sa ibabaw at ilalim niya, at natagpuan niya ang sarili sa ibang lugar. Napagtanto niyang na-teleport siya. Habang sinusubukan niyang intindihin ang nangyayari, nakita niya ang pamilyar ng headmaster na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Doon niya tuluyang naunawaan na naligay siya sa isang patibong.